Si Tomozaki ay isang kawawang talunan na malapit ng masawi bilang walang jowa hanggang sa matalo niya ang pinakasikat na babaeng gamer. Gayunpaman, kapalit ng panalo, pumayag siyang bigyan siya ng glow up at ginawa siyang isang level 100 alpha male na magsisimulang mag-riz laban sa lahat ng mga babae. Nagsimula ang lahat sa paglalaro ni Tomozaki ng isang sikat na laro sa buong mundo na tinatawag na Takfam laban kay Nakamura, ang pinakasikat na lalaki sa paaralan. Habang desperadong sinusubukan ni Nakamura na makuha ang kalamangan, halos hindi napigilan si Tomozaki dahil siya ang nangungunang manlalaro sa bansa at madali niya itong natalo. Matapos matalo, sinimulan ni Nakamura na sisihin ang laro at umalis upang makihalubilo sa mga sikat na babae, habang si Tomozaki ay umuwi ng mag-isa at sinisisi ang buhay sa pagiging hindi patas sa kanya. Mamaya ng gabing iyon, nagpunta siya sa laro kasama ang kanyang karakter, si Nanashi, at hinamon ng isang karakter na nagngangalang No Name, na kasalukuyang nasa pangalawang ranggo sa buong Japan. Habang nagsisimula ang tunggalian, napansin ni Tomozaki na si No Name ay talagang bumuti ang kanyang gameplay at naging tensyonado dahil ang larong ito ang tanging bagay na maganda sa kanyang buhay. Sa huli ay nagawa niyang manalo, ngunit habang nagtataka siya kung paano naging ganito kagaling si No Name, nag-text ang manlalaro sa kanya na nag-aatas na magkita sila sa katapusan ng linggo. Kinabukasan sa klase, bumalik si Tomozaki sa pagiging walang silbing karakter sa background at pinapanood lamang ang mga sikat na estudyante na nakikihalubilo. Pagkatapos ng klase, papunta na si Tomozaki para mananghalya nang biglang pinigilan siya ng pinakasikat na babae sa paaralan na nagngangalang Henami para tanungin kung nanalo ba talaga siya laban kay Nakamura sa isang laro. Nang tanungin niya kung paano niya nalaman, sinabi niyang pinag-uusapan ito ng buong paaralan, ngunit sinabihan siya ni Nakamura na iwanan ang talunan na ito para makakain na sila. Sa katapusan ng linggo, dumating si Tomozaki para sa kanyang pakikipagkita kay No Name at nagulat nang makitang si No Name ay si Henami. Agad siyang nawalan ng gana at ipinahayag ang kanyang pagkadismaya, sinabing hindi niya inaasahan na ang manlalarong iginagalang niya ay isang taong walang silbi at malinaw na sumuko na sa buhay. Nang tawagin siyang walang galang ni Tomozaki, sinabi niyang ito ang simpleng katotohanan at itinuro ang katotohanan na literal na nagsuot ito ng basahan para makita ang isang estranghero sa unang pagkakataon. Pagkatapos ay nagpasya siyang umuwi dahil hindi maganda kapag nakita silang magkasama. Gayunpaman, pinigilan siya ni Tomozaki at sinabing wala siyang karapatang kutsain siya dahil palagi naman siyang may perpektong buhay. Ipinaliwanag niya kung paano ang totoong mundo ay isang basurang laro at sinabing mayroon lamang siyang kamanghamanghang buhay dahil ipinanganak siyang may magandang istatistika, habang siya ay literal na nagsimula sa ibaba. Dito, sinabi ni Henami na gumagawa lamang siya ng mga dahilan at sinasabing kinamumuhian lamang niya ang mga taong katulad niya dahil hindi pa niya naranasan ang magagandang bahagi ng buhay. Iginiit pa rin ni Tomozaki na mali si Henami dahil mas maganda sana ang buhay niya kung nagsimula siya sa paraang sinimulan niya. Ngunit upang patunayan na mali siya, hinawakan ni Henami ang kanyang kamay at iniuwi siya. Habang kinakabahan siyang naghihintay, biglang pumasok ang isang babae at tinanong niya kung ito ba ang hindi gaanong kaakit-akit na kapatid ni Henami, ngunit ito talaga ang babae, ngunit walang lahat ng makeup at mga damit na nagpapakita ng plot armor, na labis niyang ikinagulat. Pagkatapos ay ipinakita sa kanya ni Henami kung paano ang simpleng pag-aayos ng kanyang ekspresyon at postura ay lubos na nagbabago, idinagdag na siya ay isang hindi nauugnay na normal sa halos buong buhay niya hanggang sa magsimula siyang magsikap na magbago. Nakatulong ito sa kanya na makamit ang lahat ng nais niyang tanggapin sa kanyang puso, ang matalo siya sa Takfam. Inamin ni Henami na inilagay niya ito sa isang mataas na pedestal dahil kumbinsido siyang tanging isang taong masipag lamang ang maaaring maging Nanashi. Gayunpaman, matapos makita na ang nangungunang manlalaro ng Japan ay isang tamad na palaboy na gumagawa ng mga dahilan para sa kanyang sariling kawalan ng kakayahan, plano niyang ipakita sa kanya na ang totoong buhay ay ang sukdulang laro ng Diyos, kasing husay ng Takfam. Nang marinig ito, biglang nagbago ang kanyang isipan, kaya pumayag siyang sumama. Dahil dito, dinala siya ni Henami sa isang restoran at ipinaliwanag kung paano niya gugugolan ang araw-araw sa pagsasanay ng kanyang ngiti, habang nakasuot ng face mask upang walang makakita sa kanyang baluktot na mukha hanggat hindi niya ito na perpekto. Magkikita rin sila sa isang lumang silid-aralan bago ang klase araw-araw upang repesuhin kung anong mga gawain ang kailangan niyang gawin.
Nang gabing iyon, sinubukan ni Tomozaki na pagsanayan ang kanyang ngiti, ngunit sinabihan siya ng kanyang kapatid na huwag niyang pahirapan ang kanyang buhay sa pamamagitan ng pagiging mas nakakahiya. Kinabukasan sa paaralan, dumating si Tomozaki para sa pang-araw-araw na pagpupulong kay Henami, at nagpasya siyang magsimula sa dalawang pangunahing layunin. Ang una ay para mapansin ng isang miyembro ng kanyang pamilya ang kanyang pag-angat, at ang pangalawa ay ang pagkakaroon ng kasintahan bago ang kanyang ikatlong taon. Upang makamit ang pangalawang layunin, kinailangan ni Tomozaki na magsimula sa maliit sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa tatlong babae bago matapos ang araw. Nang marinig ito, nagsimulang tumibok ang puso ng talunan dahil alam niyang walang paraan para tumanggi siya kay Henami. Ang mas malala pa, dalawa sa mga babae ay kailangang maging mga babae na nakasuot ng necktie, at tanging ang pinakamagagandang babae lamang ang nakasuot ng necktie habang ang mga talunan na babae ay nakasuot ng ribbon. Ilang minuto ang lumipas, umupo si Tomozaki sa kanyang upuan at nagsimulang pagpawisan ng husto dahil ang unang babaeng kailangan niyang makausap ay umupo mismo sa tabi niya. Gayunpaman, salamat sa mga tip na ibinigay sa kanya ni Henami, nakahanap siya ng lakas ng loob na tanungin si Izumi kung mayroon siyang tissue para sa kanyang sipon. Matapos niyang tumanggi, sinabihan niya itong huwag mag-alala, ngunit pagkatapos ay tinanong niya si Kikochi, ang tahimik na babae na nakaupo sa likuran. Agad na natakot si Tomozaki, ngunit pagkatapos ibigay ni Kikochi kay Izumi ang tissue, nagpasalamat siya rito at ginamit ito. Nagpasalamat din siya kay Kikochi at nagtaka kung maituturing ba itong pakikipag-usap sa ibang babae. Nang tanungin niya kung bakit ganoon ang hitsura ng mukha nito, napagtanto niyang naalis ang maskara at nataranta, sinasabing masakit ang kanyang mga ngipin. Ang sumunod ay si Nanami, isang masiglang babae na halos kapantay ni Henami. Nakaupo na ito sa tabi niya sa klase ng home economics. Kaya lumapit si Tomozaki at nakita siyang nakaupo na sa kanyang upuan. Inisip niya kung ano ang sasabihin sa kanya, ngunit nang makalapit na siya, tinanong niya kung bakit siya dumating ng maaga. Naisip ni Tomozaki na aminin na gusto niya itong makausap, ngunit kahit siya ay alam na masyadong nakakatakot iyon, kaya sinabi niyang walang dahilan. Nang sabihin ni Nanami na naiintindihan niya, sinabi niya na ang mga babae ngayon ay maaaring maging maawin. Sa sumunod na sandali, nagsimulang tumawa si Nanami at sinabihan siyang tumigil sa pag-arte na parang isang matandang talunan, ngunit nalito si Tomozaki. Mas lalong tumawa si Nanami hanggang sa magtanong ang isang babae na nagngangalang Tama kung ano ang nangyayari. Matapos tumakbo para yakapin siya, sinabi ni Nanami na nakakatawa si Tomozaki. Kaya humingi ng paliwanag si Tama at sinabi niya sa kanya ang nangyari. Habang tumatawa ulit si Nanami, dumating si Nakamura kasama ang kanyang mga kaibigang sina Taki at Takahiro. Gusto rin niyang malaman kung ano ang nakakatawa, ngunit pagkatapos itong ipaliwanag muli ni Tomozaki, sinabi ni Nakamura na hindi ito dapat pagtawanan. Matapos sumang-ayon ang mga lalaki, sinabi ni Nanami na wala silang sense of humor, ngunit iginiit ni Nakamura na siya ang kakaiba sa pagtawa. Nang patuloy na tumawa si Nanami, nagpasya siyang hayaan ang lahat ng naruroon na magdesisyon kung sino ang kakaiba sa kanilang dalawa. Habang binoboto siya ng kanyang mga kaibigan, napansin ni Tomozaki na matagal nang tinatitigan ni Tama si Nakamura. Nag-aalala rin siya na magkaroon ng problema kay Nakamura, ngunit dumating si Henami at binoto si Nanami. Sinabi ni Nakamura na hindi siya dapat nandito, ngunit iginiit niya na narinig niya ang lahat at sinabing pinipintasan lang nito si Tomozaki dahil natalo ito sa kanya sa TACFAM. Matapos din niyang sabihin na ito ang dahilan kung bakit siya tinanggal, nagsimulang tumawa ang lahat at sa wakas ay nagkaroon ng sapat na lakas ng loob si Tomozaki na bumoto para kay Nanami. Nang makita ito, tinanggap ni Nakamura ang boto at nang sabihin ni Henami na gumanti sa pamamagitan ng paghamon muli kay Tomozaki sa TACFAM, pumayag siya at nangakong gagaling pa sa laro. Ilang sandali pa, pinasalamatan ni Tama si Henami sa pagtulong sa kanila. Matapos sabihin ni Henami na huwag mag-alala tungkol dito, niyakap silang dalawa ni Nanami at sinimulang kagatin si Tama. Natigilan si Tomozaki, iniisip kung anong uri ng masamang palabas ang pinapanood niya. Ngunit pagkatapos ay tumalon pabalik si Henami at sinabihan si Nanami na tumigil. Pagkatapos ay nagpasya si Nanami na mag-focus sa kanya at muntik ng makis, ngunit itinulak siya muli ni Henami. Matapos sabihin ni Tama na tumigil na sa mga kalokohan sa lahat ng oras,
Pinasalamatan ni Tomozaki si Henami sa pagtulong sa kanya at inamin niyang nagulat siya sa kung gaano siya nakakatawa. Matapos magpasya si Nanami at Tama na gumamit ng first name basis kay Tomozaki, tinanong niya kung bakit hindi ginagamit ni Tama ang kanyang tunay na pangalan. Sinabi niya na wala lang siyang pakialam at ipinaliwanag ni Nanami kung gaano siya ka-cute pakinggan ni Tama. Maya-maya pa, ibinalik ni Henami si Tomozaki sa klase at sinabing ang nangyari kay Nakamura ay isang pangangailangan dahil malaki ang hinanakit nito sa pagkatalo sa TACFAM. Mabuti na lang at nagawa niyang gawing biro ito dahil takot ang lahat para pag-usapan ito. Nang mapagtanto ni Tomozaki kung gaano kalupit si Henami, tinawag niya itong talunan dahil sa pagpapakintab ng kanyang kalawangin ng ngipin kay Kikochi at casual na pagsinghot ng ilong sa harap ng lahat. Gayunpaman, dahil natapos niya ang gawain sa araw na iyon, hinayaan niya ito. Kinabukasan, bumalik sila sa silid-aralan at inaayos ang posterya ni Tomozaki para hindi na ito magmukhang isang kulang sa pagkain na hayop. Nang biglang hinawakan ni Henami ang kanyang mga pisngi, natarante siya, ngunit sinabi ni Henami na bahagi lang ito ng proseso. Sinabihan din niya itong ipagpatuloy ang pag-aayos ng kanyang ngiti nang walang maskara. Para sa kanyang bagong gawain, kailangan niyang aktibong makipag-usap dito at sa sinumang lalaking kasama nito. Mas mapapadali nito ang paghahanap ng kanyang kasintahan, dahil masusubaybayan niya ang mga reaksyon ng sinumang babaeng makakausap niya. Pagkalipas ng ilang oras, sumama siya sa mga babae pauwi kasama ang dalawa pang lalaki. At nang magsimula silang mag-usap tungkol sa gym, tinanong ni Tomozaki kung nagsasanay din ba sila ng kanilang mga pisngi. Nagulat silang lahat sa tanong, kaya sumugod si Henami para iligtas siya muli. Ilang minuto ang lumipas sa istasyon ng tren, nagpasalamat si Tomozaki sa tulong niya, ngunit sinabihan siya nitong iligtas ito dahil kailangan pa rin niyang umuwi ng mag-isa kasama si Nanami dahil nakatira sila sa iisang lugar. Pagkatapos nilang mag-usap, lumabas si Tomozaki kasama si Nanami at nagawang manatiling kalmado. Nang tanungin niya kung bakit lagi siyang may lakas, sinabi niyang iyon ang pinakamahusay na paraan upang mabuhay, lalo na sa mga mahihirap na panahon. Nabanggit ni Tomozaki na pinag-uusapan din ni Henami ang epekto ng palaging pagkakaroon ng positibong kalagayan ng pag-iisip. Pagkatapos ay tinanong ni Nanami kung bakit tila napakalapit niya kay Henami nitong mga nakaraang araw, ngunit sinabihan siya ni Tomozaki na huwag banggitin iyon dahil hindi kailanman magkakagusto si Henami sa isang talunang tulad niya. Matapos pumayag si Nanami, sinabi ni Tomozaki na hindi niya maintindihan ang pamumuhay nito dahil ayaw niyang laging magsaya, kahit na naglalaro ito ng TACFAM. Sinabi ni Nanami na halos kapareho niya si Tama dahil hindi nito binabago ang kanyang mga prinsipyo or paniniwala para lang sumabay sa gusto ng karamihan. Matapos sabihin na iyon ang dahilan kung bakit niya laging sinusubukang protektahan si Tama, nakarating sila sa kanyang kapitbahayan kaya umalis ito. Kinabukasan, pinuri ni Henami si Tomozaki sa tagumpay at sinabing ang kakayahang ipahayag ang kanyang saloobin ang kanyang kalakasan. Tinanong din ni Henami kung mayroon ba siyang napansin habang kasama niya ito kahapon. Ipinaliwanag ni Tomozaki kung paano ang mga taong gusto niya at si Nanami ay palaging nangunguna sa grupo dahil palaging may bagong pinag-uusapan si Nanami, at ipinaliwanag niya ito sa paraang magugustuhan ng lahat. Nang sabihin ni Henami na tama siya, tinanong ni Tomozaki kung bakit lagi niyang sinasabi ang eksaktong letre gamit ang kakaibang H sa simula. Ipinaliwanag ni Henami na galing ito sa isang larong tinatawag na Oinki na nilalaro niya noon pa man. Nang maalala ni Tomozaki ang laro, natuwa si Henami na alam din niya ito, ngunit agad siyang bumalik sa usapan para bigyan ng bagong gawain. Halos gugugulin niya ang natitirang bahagi ng linggo sa pagsisimula ng mga pag-uusap tulad ng ginagawa nila ni Nanami. Para makatulong doon, naghanda na siya ng mga tala sa ilang paksang mapagpipilian ni Tomozaki at pati na rin ng isang recording ng kanilang pag-uusap para masanay siyang magsalita ng malaya. Nang matapos iyon, sinabi ni Henami na magkasama silang gugugulin ang Sabado para mas matuto pa siya. Pagkalipas ng ilang araw, nagmamadaling pumunta si Tomozaki sa mall at humingi ng tawad kay Henami sa pagiging huli. Sa huli ay nagpasya siyang hayaan na lang ito dahil sa wakas ay nagsikap na rin itong hindi magmukhang walang tirahan. Tinanong ni Tomozaki kung bakit niya gustong makasama ito ngayon, ngunit tumugon si Henami nang may tinging ikinagulat niya.
Pagkalipas ng ilang minuto, ipinaliwanag niya kung paano nila lilikhain ang fashion sense niya dahil malinaw na wala naman talaga siyang fashion sense. Bilang panimula, sinabihan niya itong pumili ng manakan na may damit na pinakagusto niya. Matapos siyang pumili ng isa, sinabihan siya nitong subukan ang buong damit, ngunit natarante siya dahil kailangan niyang magtanong sa isa sa mga attendant ng tindahan. Napansin ito ni Henami at sinabihan siyang maglakas ng loob dahil kailangan lang talaga niyang humingi ng tulong para masubukan ito. Tinanggap ito ni Tom Ozaki at nagsimulang magsalita sa linya, ngunit nang subukang tumulong ang attendant, tinanong siya ng taong ito kung maaari niyang bilhin ang buong manakan. Mamaya pa, nakarating sila sa isang restaurant at sinabi ni Henami na pahinga lang muna bago sila umalis para sa appointment niya sa pagpapaayos ng buhok. Matapos magdesisyon kung ano ang orderan, hiniling niya na ibahagi ang pagkain nito dahil may pagkahumaling ito sa keso. Pagkatapos ay tinanong niya kung nakinig ba ito sa recording at inamin nito na ang boses nito ay palaging parang isang takot na itinakwil. Pinuri siya ni Henami sa pagpansin at sinabing kailangan lang niyang bigyang pansin ang paraan ng pagsasalita nito sa hinaharap. Ipinaliwanag pa niya na gumagamit ito ng napakaraming salita at halos walang emosyon kapag nagsasalita, kaya naman parang sirang plaka ang tunog nito. Para maayos ito, sinabihan niya itong magkomento tungkol sa pagkain gamit ang mga ekspresyon sa halip na mga salita. Sa ganitong paraan, matututo siyang mas maipakita ang kanyang emosyon. Saka lamang inihain ang kanilang pagkain, ngunit nang tawagin ng waitress ang kanyang pangalan, nagulat si Tom Ozaki nang makitang si Kikuchi pala iyon. Nagulat din si Henami dahil hindi niya alam na nagtatrabaho pala rito si Kikuchi. Nang mapansin ni Kikuchi na tila napakalapit nilang dalawa nitong mga nakaraang araw, sinabi ni Henami na nagsimula ang kanilang pagkakaibigan sa klase ng home economics, at agad na sumang-ayon si Tom Ozaki. Pagkatapos niyang ihain ang kanilang pagkain at umalis, natuwa si Henami at sinabing baka si Kikuchi na nga ang the one. Naguluhan si Tom Ozaki dito hanggang sa sinabi niya na si Kikuchi ang perpektong babae para sa kanyang misyon na makahanap ng kasintahan. Natural lamang na natakot si Tom Ozaki sa pag-iisip nito, ngunit tiniyak sa kanya ni Henami na posible ito dahil nang humingi siya ng napkin kay Izumi noong isang araw, inilabas na ni Kikuchi ang napkin niya na naghihintay na hilingin. Medyo positibo ang kanyang pakiramdam dahil dito, ngunit nag-aalala rin siya na baka hindi niya ito magustuhan para gustuhin ang isang relasyon. Sinabi ni Henami na ang buong punto ng pakikipag-date ay para malaman kung gaano niya ito kamahal. Iginiit pa rin ni Tom Ozaki na medyo hindi tapat ang lahat, ngunit nangako siyang gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya. Nang gabing iyon, napagtanto niya na ang mga barbero ang tunay na mga salamangkero, ngunit dumating ang kanyang kapatid na babae upang magsabi sa kanya ng isang bagay. Kinabukasan, nakatagpo niya si Henami at masayang ipinaliwanag kung paano napansin ng kanyang kapatid ang mga kamakailang pagbabago. Binati siya ni Henami sa pagkamit ng layunin, ngunit natakot din siya sa labis na pananabik nito nang sabihin niyang ang ginawa lang talaga niya ay sundin ang kanyang mga tagubilin. Sumang-ayon siya na iyon ay dahil sa kanyang gabay, ngunit nagsusumikap din itong tapusin ang mga gawain na mahalaga para sa kanya. Nang matapos iyon, binigyan niya ito ng bagong gawain na makipag-date sa isang babae bukod sa kanya. Natarante si Tom Ozaki at sinabing parang pakikipag-date lang iyon, ngunit sinabi ni Henami na tanging mga baguhang loner lamang ang nag-iisip na pakikipag-date ang paglabas sa labas. Pagkatapos ay ginawa niya ang bagong target niya na si Izumi, at kailangan niya itong kausapin araw-araw para magawa ang gawaing ito. Nang tanungin niya kung bakit hindi niya pinili si Kikuchi, ipinaliwanag ni Henami kung paano ang pagiging malapit sa maraming babae ay nagpapataas ng kanyang katayuan sa lipunan, kaya mas madaling makakuha ng isang babaeng malayo sa kanyang liga. Sa kabila nito, nag-atubili si Tom Ozaki at sinabing parang sinusubukang maging isang playboy, ngunit sinabi ni Henami na ang isang baguhang nerd na tulad niya ay hindi dapat mag-alala tungkol sa mahiwagang pagiging isang playboy. Sa bandang huli ng klase, sinubukan niyang basagin ang tensyon kay Izumi sa pamamagitan ng pagturo ng isang nakakatawang bagay mula sa isang takdang aralin na natanggap nila noong unang bahagi ng linggo. Sa kasamaang palad, hindi pa niya nagawa ang takdang aralin at wala siyang ideya kung ano ang pinag-uusapan niya. Sinira nito ang kaunting kumpiyansang naipon ni Tom Ozaki, kaya't naghanap siya ng bagong paksang pag-uusapan hanggang sa sumuko na siya.
Ang mas malala pa, nagpadala si Henami ng text na medyo mahuhuli siya sa kanilang karaniwang pagkikita sa hapon. Gamit ang pagkakataong iyon, nagpa siya siyang subukan muli pagkatapos ng klase, ngunit nang dumaan si Azumi nagpanik siya. Pagkatapos, sinabi ni Henami na hindi naman ito problema dahil magtatagumpay sana siya kung ginawa ni Tomozaki ang takdang aralin. Mayroon din siyang natitirang bahagi ng linggo para patuloy na sumubok, ngunit pinanghihinaan na ng loob si Tomozaki. Napansin ito ni Henami, kaya sinampal niya ito at sinabing masyadong maaga pa para sumuko siya. Ipinaalala niya sa kanya na hindi ito magiging madali, kaya nagpa siya siyang gugulin ang natitirang bahagi ng linggo sa pagsisikap at pagkabigo sa kanyang mga kasanayan sa pakikipag-usap. Matapos ang isa pang kakilakilabot na pagtatangka na makipag-usap, tumungo si Tomozaki sa library upang maglumo sa pagkamuhi sa sarili. Ngunit pagkatapos ay lumapit si Kikuchi sa kanya. Tila napansin niya na lagi itong nandito sa pagitan ng mga klase na nagbabasa ng mga libro. Agad na nag-alala si Tomozaki dahil kinukuha niya ang pinakamalapit na libro para magmukhang isang modelong estudyante, at ngayon ay iniisip ni Kikuchi na gusto niya ang parehong autor na gusto niya. Nagpa siya siyang sumama sandali, ngunit biglang sinabi nito sa kanya ang tungkol sa isang nobelang isinusulat niya. Habang sinusubukan niyang i-proseso ang bigat ng impormasyong ito, tinanong niya ito kung maaari niya itong basahin bago niya makita ang ekspresyon nito at agad na humingi ng tawad sa biglaang pagbanggit nito. Matapos tiyakin ni Tomozaki na hindi ito magiging problema, pinanggakuan siya ni Kikuchi na ililihim ito sa pagitan nila at umalis. Matagal nang lumipas, nagulat si Henami nang marinig ito at sinabing medyo hindi patas dahil hindi alam ni Kikuchi na mga laro lang ang gusto niya. Gayunpaman, sinabi niya na ito rin ang pinakamahusay na paraan para mapalapit sa kanya at sinabihan si Tomozaki na huwag gamitin ang buong katapatan para takasan ang trabahong kailangan niyang gawin. Matapos siyang pumayag, sinabi niya na nabigo na siya sa gawain ng linggo, ngunit dahil nagsikap siya araw-araw, mas marami siyang nasubukang subukan muli ng may mas maraming karanasan. Ilang minuto ang lumipas, nakarating si Tomozaki sa kanyang locker at nakita niya si Azumi na nakaupong mag-isa na may malungkot na mukha. Kahit na nabigo na siya sa gawain, nilapitan niya ito para tanungin kung bakit mukhang malungkot ang babae, ngunit nagdepensa si Azumi, kaya humingi siya ng tawad at tumalikod para umalis. Nang sumunod na sandali, hiniling niya sa kanya na turuan siya kung paano maglaro ng takfam, na ikinagulat niya. Pagkatapos ng kakaibang komprontasyong iyon, umuwi si Tomozaki kasama si Azumi ng hapon na iyon, at sinabi niya rito na madalas siyang maglakad pauwi kasama si Nakamura. Sinabi niya rito na natapos na ang lahat dahil nitong mga nakaraang araw ay lagi itong abala sa pagsasanay ng takfam pagkatapos ng klase, at naisip ni Tomozaki na para matalo niya ito sa wakas. Patuloy na sinasabi ni Azumi na nang sabihin niya kay Nakamura na gusto rin niyang maglaro, sinabi nito sa kanya na masyadong mahina siya at hindi sulit ang kanyang oras. Dahil dito, kumuha siya ng sarili niyang kopya at nagsanay ng mag-isa. Tinanong siya ni Tomozaki kung may nakikita siyang mga pagbuti, ngunit huminto siya at sinabi rito na hindi niya nakuha si Nakamura dahil isang sikat na babae na nagngangalang Erika ang nag-imbita sa kanya at tinanggihan siya nito. Kinilala ni Tomozaki ang sikat na babae na ito bilang si Erika Kano, isang miyembro ng Team Nekti at isang leader sa grupo ng mga kaibigan ni Azumi. Dagdag pa ni Azumi na dahil madalas nakasama niya si Nakamura, inakala niyang gusto siya nito, ngunit hiniling nito sa kanya na tumigil na sa pagsunod sa kanya, kaya tinanong niya si Tomozaki kung ano ang iniisip nito. Nag-atubili si Tomozaki, pagkatapos ay tinanong kung ang dahilan kung bakit niya gustong turuan siya ng takfam ay para makalaban niya si Nakamura, at kinumpirma niya. Tinanong siya ni Azumi kung saan sila magsasanay, at sinabi niya ang bahay niya, na ikinagulat niya dahil wala pa siyang karanasan sa bahay ng iba. Mamaya pa sa bahay ni Azumi, katatapos lang maglaro ng dalawa, at laking gulat ni Azumi kung gaano kagaling si Tomozaki sa larong ito. Inisip niya kung ginamit ba niya ang lahat ng kanyang social points sa kanyang mga kasanayan sa paglalaro, ngunit sinabi niya sa kanya na parang baguhan lang siya sa textbook. Nagsimula siyang magpaliwanag sa nerdy language, na walang iba kundi ingay sa kanyang pandinig hanggang sa gulatin siya nito at bigyan ng isang gawain. Ipinakita ni Tomozaki sa kanya ang short jump, na hindi katulad ng regular na jump, at sinabi niya sa kanya na kailangan niyang makabisado ang teknik na ito para maging mahusay. Sinubukan ito ni Azumi,
ngunit kasing galing siya ng jumping bean at hindi isang fighter. Sinabi sa kanya ni Tomozaki na mas mahirap ito kaysa sa inaakala. Kaya inilagay niya ang kanyang kamay sa kanyang bag at naglabas ng stopwatch. Sinabi niya sa kanya na dinadala niya ito kahit saan para magsanay at hiniling sa kanya na obserbahan ang kanyang geeky introvert magic tricks. Pinindot niya ang stopwatch para i-activate ito, ngunit nang pindutin niya ito sa pangalawang pagkakataon, hindi ito tumigil. Ipinaliwanag niya na ito ay dahil tulad ng kanyang mga kasanayan sa pakikisalamuha, sira ang stopwatch at ang sobrang ikli ng pagpindot ng buton ay hindi ito mapipigilan. Iniabot niya ito sa kanya at pagkatapos ng ilang pagsubok ay sa wakas ay nagawa niya itong pindutin nang hindi ito tinitigil. Kaya tinanong niya siya kung ano ang gagawin niya dito, at sinabi niya sa kanya na magsasanay siya sa pagpindot ng buton sa stopwatch araw-araw tuwing wala siyang kasama. Pagkatapos ay sinabihan niya siyang magsanay ng marami, ngunit tinanong siya ng babae kung ano ang nangyayari sa mga galaw ng kanyang katawan. At doon napagtanto ni Tomozaki na maaaring medyo marami siyang natututunan mula kay Henami, kaya't labis siyang nahiya. Sumunod, sinabi niya sa kanya na kakailanganin niya ng maraming pagsasaulo. Kaya ipinakita niya sa kanya ang isang laro na sin-avenue niya sa pagitan ng dalawang nangungunang manlalaro, at hiniling sa kanya na isaulo ito para magamit niya ito sa pagharap kay Nakamura. Inisip niya kung gaano siya kawalang trabaho para matutunan ang bawat galaw ng isang karakter, ngunit ipinakita sa kanya ni Tomozaki na may mga antas ang kawalan ng trabahong ito habang inilalabas niya ang isang notebook at iginuguhit ang bawat galaw ng bawat karakter. Nakakaiba para kay Azumi at tinanong kung ano ang saysay ng pagiging napakahusay dahil gagawin nitong nakakabagot ang laro para sa lahat at ipapakita sa kanila na isang weirdo siya. Ngunit sinabi sa kanya ni Tomozaki na kahit na mahalaga sa kanya ang iniisip ng mga tao tungkol sa kanya, mas nakatakda siya sa kanyang mga layunin. Ipinaliwanag niya na mayroon siyang parehong personalidad mula noong siya ay ipinanganak, hanggang sa makasalubong niya ang gamer na ito na nagsabi sa kanya na ang buhay ay isang larong may antas ng Diyos. Kaya kailangan niyang seryosohin ang larong ito, at dahil doon ay nagbago siya at kaya rin magbago ng babae. Kinabukasan, kumakain ng tanghalian si Tomozaki kasama si Henami at tinanong siya nito kung nagawa niyang yayain si Kikochi sa isang date or kung natakot ba siya gaya ng inaasahan. Sinabi niya rito na nakapagdesisyon na siya kung ano ang gagawin, kaya inabutan siya nito ng mga tiket sa sine at hiniling na gamitin ang mga ito. Nang gabing iyon, inulit niya ang nakakahiyang pag-uusap nila ni Kikochi na maaaring makahiya sa mga payaso. Napansin niya na masyado siyang naging agresibo at kailangan niyang maging mas casual. Pagkatapos ay aksidente niyang nabitawan ang recorder, at nang masalo niya ito, nagsimula itong magpatugtog ng isa pang pag-uusap mula kay Henami. Pagkatapos makinig, namangha siya sa kung gaano kahirap ang pagsisikap nito para maging ganoon. Kinabukasan sa klase, humanga si Tomozaki sa kung gaano gumaling si Azumi. Pagkatapos, sa silid-aklatan, umupo si Tomozaki sa tabi ni Kikochi at inamin niya rito na hindi pa niya nababasa ang alinman sa mga librong sinasabi niyang mayroon siya. Sinabi niyang kinuha lang niya ang mga ito dahil pinakamalapit sa upuan niya at nagkukunwari siyang nagbabasa habang bumubuo ng mga estratehiya sa laro sa kanyang isipan. Humingi siya ng paumanhin sa pagpapaisip sa kanya na hindi siya nakakabagot na talunan, at iminungkahi na magkita sila sa silid-aklatan sa ibang pagkakataon para magkaroon ng regular na pag-uusap. Humagalpak ang babae at pumayag, at napagpasyahan ni Tomozaki na ito ang sasabihin niya kay Henami. Paalis na siya, hinarang siya ng dalawang tropa ni Nakamura na dinala siya sa isang bakanteng silid-aralan para maglaro ng takfam kasama si Nakamura. Bago pa sila makapagsimula, may ilang babaeng pumasok, dumating sa tamang oras para panuurin ang walang silbing gamer na talunan na tinalo si Nakamura sa laro ng paulit-ulit. Si Nakamura, dahil isa siyang talunan, ay hindi napapagod kahit gusto nang umalis ng mga babae. Sobrang natatalo si Nakamura kaya nag-alala ang mga babae para sa kanya. At nang hihingi na sana siya ng isa pang laro, sumingit ang babaeng si Erika, tinawag siyang kakaiba dahil sa pagkakaroon ng ganoong obsession. Marami pa siyang sinasabi, ngunit sumabat si Tomozaki nang tawagin niyang kawalang silbi ang laro. Pinagalitan niya ito dahil sa pag-insulto sa laro at pagmamaliit sa mga pagsisikap ni Nakamura na gumaling. Pagkatapos ng lahat ng sigawan, tinawag lang niya itong weirdo,
ngunit pumasok si Azumi at kinakabahang ipinagtanggol silang dalawa, sinasabing nasisiyahan din siya sa laro. Sinabi ni Erika sa kanya na nakakabagot din siya at lumabas kasama ang kanyang dalawang kaibigan. Ngunit ang magandang bahagi, inalo ni Nakamura si Azumi at binigyan muli siya ng kanyang atensyon. Nang gabing iyon, naghapunan sina Tomozaki at Henami at binanggit niya si Kikochi. Kinuha ni Tomozaki ang parehong mga tiket na iniabot niya sa kanya at ipinakita ang mga ito sa kanya na parang isang Uno reverse card, at niyaya siyang lumabas. Sinabi niya sa kanya na abala siya para sa susunod na araw, ngunit libre siya ngayon kaya maaari silang manood ng ibang pelikula. Ang unang bida ay nakaramdam ng unang tuwa sa pakikipag-date sa isang babae at pareho silang umalis. Noong katapusan ng linggo, habang ang lahat ay kumakanta sa karaoke, si Tomozaki ay muling nakakulong sa kanyang silid at naglalaro sa Takfam. Naalala niya na pagkatapos ng pelikulang napanood nila ni Henami kahapon, pumunta sila sa post-movie cafe para mag-usap ng kaunti. Pinayuhan siya nito na magdagdag ng emosyon kapag niyaya si Kikochi sa sinehan at tumigil sa pagtitig na parang isang in-game unlockable character. Narinig ni Tomozaki ang payo nito, ngunit dahil dito ay pinahirapan niya ito ng walang awa sa Takfam. Matapos niyang wakasan ang kanyang mga pangarap at pag-asa, nakatanggap siya ng isa pang mensahe mula kay No Name na nagtatanong kung gusto niyang maglaro ng isa pang round. Pagkatapos ay nagpatugtog siya ng mga lumang pag-uusap mula sa recorder na nagbabalik tanaw sa lahat ng natutunan niya tungkol sa totoong larong ito na tinatawag na buhay. Kinabukasan sa klase, ginulat ni Azumi si Tomozaki sa pagsasabi sa kanya na alam na niya ngayon ang lahat ng galaw. Tinanong niya kung kaya na ba niyang harapin si Nakamura ngayon, ngunit sa halip na sumagot ng oo or hindi, tinanong siya ni Tomozaki kung alam ba niya na malapit na ang kaarawan nito, na lubos niyang ikinagulat. Tinanong niya ito kung paano niya nalaman ang tungkol dito at sinabing 1 buwan na lang, kaya hindi pa malapit. At ito ang dahilan kung bakit hiniling ng awkward loser na sana ay makialam na lang ulit si Henami. Pagkalipas ng ilang panahon, lumapit si Takahiro kay Tomozaki at tinanong ito kung may oras siya saglit para mag-usap. Sinabi niya rito na talagang nagustuhan niya kung paano niya hinarap si Erika noong isang araw at naisip niya na talagang maganda ang ginawa nito. Tinanong niya ito kung talagang ganoon ang nararamdaman niya dahil karamihan sa mga tao ay titingnan ang isang taong masyadong seryoso bilang isang kakaiba, ngunit sa palagay niya ay talagang maganda ang sinabi nito at ganoon din ang nararamdaman niya. Kalaunan sa silid-tahian, ikinwento ni Tomozaki kay Henami ang lahat ng sinabi ni Takahiro. Iminungkahi niya na kumain sila minsan at sinabing maaari niyang imbitahan si Henami at isa pang babae para maging masaya ito. Sinabi ni Henami na perpekto ito at hiniling kay Tomozaki na imbitahan ang babaeng iyon. Inisip ni Tomozaki kung sinong babaeng malalapitan ang maaari niyang imbitahan at tinanong si Henami kung maaari niyang imbitahan si Azumi. Tinanong siya ni Henami kung bakit siya at sinabi niya rito na gusto niyang bigyan ng regalo sa kaarawan si Nakamura, kaya perpekto ang kanyang pagkikita kay Takahiro para sa payo. Sang-ayon silang dalawa na magandang ideya iyon, ngunit kinabukasan ay nagulat si Tomozaki na tinanggihan siya ni Azumi, sinabing ayaw niyang isama ang lahat sa kanyang pamimili. Sinuri ni Tomozaki ang sitwasyon na parang isang robot na natututong maging tao at nag-brainstorm upang iligtas ang sitwasyon. Mas lalo pa niyang ginawa itong awkward sa pagsasabing gusto rin niyang bigyan ng regalo si Nakamura. Dahil pareho silang manlalaro ng Takfam, tama lang na mas magkasundo sila. Natahimik sandali si Azumi, pagkatapos ay sinabihan niya itong magandang ideya. Ipinatong niya ang mga kamay sa balikat ng introvert nato at sinabihan siya na dahil kaibigan niya si Nakamura at kaibigan din niya ito, hindi dapat nag-aaway ang dalawa. Humingi siya ng paumanhin sa pagiging masyadong excited at hiniling dito na isama siya, at naisip ni Tomozaki sa sarili na masyadong mabait ito. Kalaunan, hinarang si Tomozaki ni Takahiro na nagsabi sa kanya na narinig niya ang balita tungkol sa pag-imbita niya kay Azumi. Mabilis si Takahiro na lumapit at tinanong si Tomozaki kung may plano ba ito. Sinabi niya na may hinala siya, itinuturo kung paano niya inaalagaan ang kanyang buhok at mas prangka siyang magsalita kapag nakikipag-usap sa mga babae. Kaya nakarating siya sa isang conclusion at tinanong siya nito kung nagbabasa ba ito ng libro tungkol sa gamification, ngunit binaliwala ito ni Tomozaki. Pagkagabi, kumakain ng hapunan si Tomozaki kasama ang kanyang kapatid nang makatanggap siya ng notification sa kanyang telepono.
Kinuha niya ito at nakitang idinagdag siya ni Henami sa isang group chat na sadyang ginawa para bigyan ng regalo sa kaarawan si Nakamura. Nagulat siya nang makitang nasa group chat na sina Azumi at Takahiro, kaya wala siyang ibang magawa kundi tanggapin ang imbitasyon. Pagkatapos, sa kanyang kwarto, umupo siya at sinabihan ang sarili na huwag nang mag-alala sa isang imbitasyon na parang gagawin ng isang malungkot na talunan at sumali na lang. Sa wakas ay tinanggap niya ito at agad siyang tinanggap ng lahat. Sumang-ayon silang lahat sa Sabado at pagkatapos pag-isipan ito, pumayag din si Tomozaki. Sa wakas ay dumating ang Sabado at nasa mall na si Tomozaki kasama si Henami na matagal nang andoon. Hiniling ni Henami na isuko ito at sinabing kasalanan niya kung bakit ginawa niyang shopping ang isang simpleng tanghalian. Dagdag pa niya, mas mabuting gamitin na lang niya ang pagkakataong ito para gawin ang ibinigay niyang gawain. Habang nagsasalita pa lang siya ay dumating si Takahiro at agad niya itong binati, na ikinagulat ni Tomozaki sa bilis ng pagbabago ng kanyang kilos. Dumating si Azumi at humingi ng tawad sa pagiging huli at nagbiro si Takahiro na babayaran niya ang ice cream dahil nahuli siya. Lumapit si Henami kay Takahiro para ipagtanggol si Azumi at sinimulang suriin muli ni Tomozaki ang sitwasyon na parang isang kalawangin na hayop. Pagkatapos ay napagtanto niya na nakatayo lang siya roon na parang isang karakter sa background, walang sinabi simula nang dumating sina Takahiro at Azumi. Pagpasok nila sa tindahan, tinanong ni Azumi si Tomozaki kung anong uri ng regalo ang dapat niyang ibigay kay Nakamura, at sinabihan niya itong isipin kung ano talaga ang gusto ni Nakamura sa halip na kumuha ng kung ano-ano. Habang nag-uusap sila, biglang napansin ni Azumi na simula nang magkita sila ay nakadikit na si Takahiro kay Henami at halos hindi na nagbibigay ng pansin sa iba. Sinabi niya kay Tomozaki na may mga naririnig siyang chismis sa paaralan tungkol sa posibleng pagdi-date nila. Dahil dito, napaisip si Tomozaki ng kaunti, pagkatapos ay nagpasya siyang hayaan na lang ito dahil dapat ay mag-focus siya sa misyon at hindi sa chismis na parang dalawang nababagot na cheerleader girls. Ipinaalala niya sa sarili na ang kanyang kapaspalad na layunin ay kontrolin ang mood ng grupo at gabayan ang mga bagay-bagay ng pansamantala, ngunit nagwakas ang planong iyon nang biglang iminungkahi ni Takahiro na pumunta sila sa isang tindahan ng hair gel dahil napagdesisyonan ni Azumi na ang hair gel ang perpektong regalo para kay Nakamura. Nagsimulang ipagmalaki ni Takahiro kung gaano siya karami ang alam niya tungkol sa mga produkto ng buhok at iminungkahi pa nga na dapat gumamit na rin ng hair gel si Tomozaki. Sinabi sa kanya ni Tomozaki na nakapagdesisyon na siya sa Reg Along ireregalo niya para kay Nakamura, kaya tumungo sila sa isang tindahan ng video game. Pagkatapos noon, iminungkahi ni Takahiro na dumaan sa isang tindahan ng cheese pizza. Nang marinig ito ni Tomozaki, napagtanto niya na hindi lang pala siya ang nakakaalam na mahilig talaga si Henami sa keso, at ngayon ay mas lalong naging malinaw sa kanya ang mga chismis. Kinabukasan, nakatagpo ni Tomozaki si Henami sa silid tahiyan upang pag-usapan kung paano tuluyang nabigo ang misyon. Ipinaliwanag niya sa kanya na pagdating sa pagbibigay ng mga mungkahi sa isang grupo, hindi tungkol sa pagkakaroon ng pinakamahusay na ideya, kundi kung sino ang mas makakapagbenta ng kanilang ideya. Ikinagulat ito ni Tomozaki dahil sa wakas ay naunawaan niya na walang kahulugan ang pagiging tama kung walang makikinig sa kanya, na normal naman talaga. Kalaunan sa klase, inanunsyo ng guro na naghahanap ang student council ng mga bagong miyembro at maaaring mag-apply ang sino mang interesado. Agad na tumayo si Henami at nagboluntaryo, at tumayo si Nanami kasunod niya. Dahil doon, opisyal na silang dalawa ay naging magkaribal para sa isang pwesto sa student council. Kalaunan ng araw na iyon sa Soang Room, nagkita sina Tomozaki at Henami gaya ng dati upang pag-usapan ang mga nangyayari. Sinabi niya sa kanya na ititigil nila ang kanilang mga pagpupulong dito sa panahon ng halalan ng student council. At sumang-ayon si Tomozaki na may katuturan ito dahil marami siyang dapat asikasuhin at ang kanyang sarili ay kasing walang laman ng kanyang social life. Ibinahagi rin ni Henami sa kanya na siya ang magiging campaign manager ni Nanami at ipinaliwanag na gagawin niya sana siyang campaign manager niya noong una, at sasabihin sa kanya pagkatapos ng pangyayari, ngunit ngayong sumali na si Nanami sa karera, may pagbabago sa mga plano. Kaya, siya na lang ang mangangampanya para sa kanya. Ipinaliwanag pa niya na pagdating sa mga pag-uusap, si Nanami ang kanyang pinakamahusay na modelo,
kaya tiyak na i-level up niya ang kanyang mga kasanayan sa komunikasyon sa tabi niya at marahil ay hindi na magmukhang isang lumang telepono. Nang marinig ito, sinabi ni Tomozaki sa kanya na pakiramdam niya ay hindi niya masusuportahan si Nanami at tinanong kung ano ang mangyayari kung matalo ito dahil sa kanya. Sinabi sa kanya ni Henami na kahit alam niya ang malungkot at malas na aura nito, sa huli, kung sino ang campaign manager nito ay hindi mahalaga dahil lamang sa hindi siya matatalo ni Tama. Kinabukasan, nakasalubong ni Tomozaki si Nanami habang papunta sa klase. Sa simula ay kinakabahan siya at napahiya ang sarili, ngunit natawa lang dito si Nanami. Dumaan ang utak niya sa ilang mental breakdown bago niya napagdesisyonang banggitin ang tungkol sa campaign manager, ngunit ipinakita niya ito sa pinakamahinang paraan. Kaya, magalang na tumanggi si Nanami, at sinaktan ang kanyang kaawa-awang puso sa pamamagitan ng pagsasabi na medyo hindi siya maaasahan. Matapos maranasan ang napakalaking pagtanggi, pumunta si Tomozaki sa library para magmukmak. Labis ang kanyang kalungkutan kaya hindi niya maiwasang humanga sa pabalat ng librong dapat sana niyang basahin. At sa huli ay mas tahimik pa siya kaysa sa buong library. Kaya tinanong siya ni Kikuchi kung ano ang nangyayari. Sinabi niya sa kanya na kakaiba para sa kanya na biglang nagpasya si Nanami na tumakbo para sa student council. At sinabi ni Kikuchi na sa tingin niya ay ginagawa ito ni Nanami dahil gusto niyang baguhin ang sarili niya. Pagkatapos noon, hindi maalis sa isip ni Tomozaki ang komento ni Kikuchi, at nagsimulang mag-isip kung gaano kabaliw na ang isang sikat na tulad ni Nanami ay gusto pang ang magkaroon ng pagbabago sa personalidad na parang may hindi magandang karakter. Kinabukasan, si Nanami ay nakapost sa pasukan ng paaralan na nangangampanya na parang para sa posisyon ng Hokage. Nakita niya si Tomozaki at lumapit upang batiin ito, pagkatapos ay ipinakilala ito sa kanyang kaibigang track and field, si Yomi, na pinili niya bilang campaign manager. Naintindihan ni Tomozaki kung bakit niya ito pinili at pagkatapos ay tumungo sa paaralan. Habang papasok, napansin niya na si Takahiro na ngayon ang partner ni Henami at pareho silang halatang naglilikom ng boto. Pagkatapos ng klase, muling nakatagpo ni Nanami si Tomozaki at iniabot sa kanya ang kanyang campaign poster. Tiningnan niya itong mabuti at iminungkahing ayusin ang layout para mas madaling basahin at hindi maging gulo tulad ng kanyang pakikipag-ugnayan sa kapwa. Pagkatapos, ipinakita niya ito kay Nanami at nagustuhan ni Nami ang resulta, kaya ginamit niya ang sandaling iyon para ialok muli ang kanyang sarili bilang kanyang campaign manager. Pumayag si Nanami, ngunit gusto muna niyang malaman kung bakit interesado siyang tulungan siya. Ipinaliwanag ni Tomozaki na bilang isang talo na nahuhumaling sa laro, gusto niya ang pakiramdam ng pagtalo sa malalakas na kalaban, kaya ang pagtulong sa kanya na talunin si Henami ay parang nakakatuwa para sa kanya. Pagkatapos ay nakaisip si Tomozaki ng isang plano na talagang humanga kay Nanami. Kaya nagprint sila ng karagdagang poster na babagay sa orihinal. At pagkatapos noon, tumungo sila sa volleyball club. Pagpasok, dumiretso si Nanami sa kanyang kaibigang si Tama at sinimulang guluhin siya sa kanyang karaniwang labis na paraan. Nang lumapit ang isa pang kaklase at hinampas ang ulo niya, hiniling na itigil na ang pang-iistorbo kay Tama, ginamit ni Nanami ang pagkakataong iyon para pag-usapan ang plano niya sa kampanya. Matapos marinig ito, sumang-ayon ang lahat ng naroon na suportahan siya at iboto siya sa halalan sa konseho ng mga estudyante. Pagkatapos, tumungo sina Tomozaki at Nanami sa isang parke malapit sa paaralan para pag-usapan ang mga nangyayari. Nakita niya ang stuffed toy ng babae at tinanong siya tungkol dito, at sinabi niya sa kanya na binili niya ito dahil maganda ito at kaibig-ibig sa unang tingin, isang bagay na hindi pa naranasan ni Tomozaki sa kanyang kawawang buhay. Tinanong siya ni Nanami kung ano ang gagawin nila bukas, at ipinaliwanag ni Tomozaki na ang plano niya para sa halalan ay mag-focus sa isang maliit na grupo at pag-usapan sila ng buo sa halip na gawin ang lahat ng sabay-sabay. Na-curious si Nanami at tinanong siya kung bakit niya talaga ginagawa ang lahat para talunin si Henami. Ngunit umiwas si Tomozaki sa tanong na parang isang propesyonal at binaligtad ito at tinanong kung bakit nagpasya rin siyang kalabanan si Henami. Pagkatapos ay ginawa niyang oras ng pagsusulit ang interaksyon at tinanong siya kung alam niya kung ano ang pinakamalaking bundok sa Japan. Sumagot siya na iyon ang Mount Fuji at sinundan niya ito ng pagtatanong kung ano ang pangalawang pinakamalaking bundok, ngunit wala siyang ideya. Kaya sinabi niya sa kanya na iyon ang Mount K.
Tinanong niya siya kung sino ang unang pangulo ng Estados Unidos, na sinagot niya ng tama. Ngunit hindi niya masagot ang kasunod na tanong, na kung sino ang pangalawang pangulo. Pagkatapos noon, tinanong ni Nanami kung naaalala niya kung sino ang nanalo sa pagsusulit sa palakasan noong Mayo. Sinabi niya na iyon ay si Henami, ngunit nang tanungin niya kung sino ang pumangalawa, nawalan na naman ng laman ang utak niya, tulad ng kanyang inbox. Sinabi sa kanya ni Nanami na ito ay dahil naaalala ng lahat ang numero 1, at walang pakialam sa numero 2. Bago pa man siya makapagsalita, inamin ni Nanami na pumangalawa siya sa parehong palakasan at mga marka sa klase. At dahil doon, ang buong layunin niya ngayon ay baguhin ang kanyang sarili at hangarin ang unang pwesto sa halip na maging pangalawa sa walang hanggang pwesto. Kinabukasan, puno ng enerhiya si Nanami salamat sa kung paano nangyayari ang mga bagay-bagay sa pagtulong sa kanya ni Tom Ozaki. Samantala, si Henami ay nangunguna na sa mga boto at palaging napapaligiran ng mga tao na parang hindi nila alam kung sino talaga ang pangunahing tauhan. Pagkatapos nito, tumungo si Tom Ozaki sa volleyball court upang humingi ng tulong kay Tama sa mga soundcheck, na bahagi ng kanyang susunod na plano sa halalan. Hindi na nga nagtanong si Tama kung ano ang kanyang plano at sinabihan na lang niya itong alagaan si Nanami dahil madalas nitong ipilit ang sarili kapag hinahabol ang isang layunin. Kalaunan, lumabas na ang malaking estratehiya ni Tom Ozaki ay ang pagbisita sa mga silid-aralan sa unang taon at humingi ng boto sa pamamagitan ng pangakong pagpapagawa ng air conditioner sa kanilang mga silid. Dahil bago pa lang sila, wala silang ideya kung gaano iyon kaimposible. Ngunit hindi nito napigilan ang kanilang paniniwala na maaari talaga itong mangyari. Nangako rin siya sa mga sports club ng ball pump. At dahil doon, iniabot ni Tom Ozaki sa kanya ang magiging huling talumpati niya sa kampanya. Habang pinapanood ni Henami ang kanyang kaibigan na maingat na pinaplano ang kanyang pagbagsak mula sa itaas, nagustuhan ni Nanami ang talumpati. At upang ipakita ang kanyang pasasalamat, sinubukan niyang hampasin muli si Tom Ozaki, ngunit mabilis itong nakaiwas sa pagkakataong ito at hindi na niya ito nagustuhan dahil sa pagiging mabagal. Kinabukasan, magkasamang naglalakad sina Tom Ozaki at Henami sa isang pasilyo. Matapos hindi magkita ng ilang sandali, sinabi ni Henami sa kanya na talagang pinagsisikapan niya. At sumagot si Tom Ozaki na ito ay dahil kalaban nila siya, ang huling boss ng mga estudyanteng may mataas na antas ng kahusayan. Humajijek si Henami at sinabi sa kanya na ang mga nakaraang araw ay naging nakakabagot dahil hindi siya gaanong nagkaroon ng pagkakataong harapin sina Nanami at Takfam. Mamaya sa auditorium, nagbigay si Takahiro ng isang mabigat na talumpati sa ngalan ng pagkampanya para kay Henami, bagaman mukhang kumakanta siya. Pagkatapos niyang linlanggan ang mga tao sa entablado, tinawag niya si Henami at tinapos nito ang kanyang sinimulan. Kinausap niya ang mga estudyante, sinasabi sa kanila na ang pag-iisip na walang tunay na pagbabago ang mangyayari kahit sino ang piliin nila ay talagang tama. Natawa ang lahat dahil dito, dahilan para mag-alala sina Nanami at Tom Ozaki na baka manalo na siya sa mga manunood. Natakot sila sa kung gaano niya kahusay na nakumbinsi ang mga manunood. Ngunit ipinaalala sa kanya ni Tom Ozaki ang kanilang plano, hindi para makuha ang boto ng lahat, kundi para makuha ang mga atleta na may ball pump at ang mga unang baitang na may air conditioner. Gayunpaman, sinimulan ni Henami na ilista ang lahat ng reklamo ng mga estudyante at nangakong haharapin ang bawat isa sa kanila, kabilang ang pagbibigay ng mga electrical ball pump at paglalagay ng air conditioner sa lahat ng silid-aralan. Lubos nitong ikinagulat sina Tomoaki at Nanami dahil iyon talaga ang kanilang buong plano, at ninakaw niya lang ito na parang si swiper ng Dora. Pagkatapos ng kanyang talumpati, nag-alab ang mga manunood at nagsimulang magingay, na naglagay kay Nanami sa isang mahirap na sitwasyon. Nang siya na ang magtalumpati, ginamit niya ang plano ni Tomozaki bilang basehan. Sa kalagitnaan nito, biglang tumugtog ang isang boses mula sa artificial intelligence mula sa lahat ng dako, na nakakuha ng atensyon ng mga estudyante dahil parang ang paaralan mismo ang nagsimulang magsalita. Nakuha niya ang kanyang malaking sandali, ngunit hindi kasing hirap ng inaasahan nila dahil ang naunang talumpati ni Henami ay nakagawa na ng labis na pinsala. At pagkatapos noon, ang magagawa na lang nila ay maghintay sa mga resulta. Nang mabilang ang mga boto, nanalo si Henami ng may malaking agwat, na walang puwang para sa debate.
Kalaunan, lumabas pa rin sina Tomozaki at Nanami upang markahan ang pagtatapos ng halalan na parang isang bigo ngunit nakapag-aral na pakikipagsapalaran. Nangako sila sa isa't isa na patuloy silang bubuo at babalik ng mas malakas upang talunin si Henami balang araw. Kinabukasan, bumalik sina Tomozaki at Henami sa kanilang karaniwang gawain ng mga pagpupulong. Inamin ni Henami na humanga siya sa kanyang estratehiya sa halalan, ngunit sinabi niya na kung talagang gusto niyang talunin siya, dapat ay mas naging maingat siya sa halip na ipahayag ang kanyang hakbang bago ang isang laban na parang labanan sa anime. Sinabi ni Tomozaki na oras na para lumipat sa kanyang susunod na gawain, na ang pag-imbita sa isang babae. Pagkatapos noon, nakatagpo niya si Kikuchi sa silid-aklatan, at ginugol nila ang oras sa pagbabasa ng mga libro ni Andy ng magkasama. Pagkatapos ay nagsimulang makipag-usap si Tomozaki kay Kikuchi at binanggit na ang bagong pelikula ni Andy ay ilalabas sa katapusan ng linggo, at tinanong niya kung gusto nitong sumama sa kanya sa panonood nito. Masayang sumang-ayon si Kikuchi, natutuwa na maibabahagi niya ang kanyang pagmamahal para sa may akda sa iba. Kalaunan, napagtanto ni Tomozaki na ang nagsimula bilang isang dahilan para makausap si Kikuchi ay naging isang tunay na interes sa mga libro ni Andy. Masyado siyang nahumaling sa pagbabasa kaya't hindi na niya namalayan ang oras. At nang matapos ang mga klase, napansin niya si Tama na nakasandal sa bintana ng paaralan at nanunood ng isang tao sa labas. Sinabi sa kanya ni Tama na simula nang matalo si Nanami sa eleksyon ilang araw na ang nakalipas, mas nagpupursige na siya sa club practice, na parang sinusubukan niyang bilisin ang pagpapabuti ng sarili. Napansin ni Tomozaki si Nanami na nagsasanay sa field ng paaralan kasama si Henami, ngunit hindi niya makuha ang atensyon nito. Inamin ni Tama na medyo natatakot siyang harapin si Henami dahil parang imposibleng talunin ito. Sinabi ni Tomozaki na natutuwa lang siya na matapang si Nanami na harapin siya sa halip na umatras. Kinabukasan, nakipagkita si Tomozaki kay Henami gaya ng dati upang pag-usapan ang kanyang pag-unlad sa laro ng buhay. Sinabi niya sa kanya na mas nagpupursige pa si Nanami sa club practice nitong mga nakaraang araw hanggang sa puntong sumulpat ito sa harap niya. Kalaunan, nakasalubong ni Tomozaki si Nanami sa pasilyo, at nagbiro siya tungkol sa kung gaano ito kinabahan dahil lang sa nakita niya ito at tinanong kung sa wakas ay nakapaglakas loob na ba ito na aminin ang kanyang pag-ibig. Sinabihan niya itong kumalma at tumigil sa panggugulo sa kanya, pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na narinig niya mula kay Henami na malaki na ang nai-improve nitong practice. Sinabi ni Tomozaki sa kanya na sinusuportahan niya ang tunggalian nito kay Henami, at nagpasalamat siya rito, pagkatapos ay niyaya niya itong kumain kasama niya sa cafeteria. Tinanggihan siya ni Tomozaki at pinili ang tindahan ng paaralan dahil mahilig siyang manatiling malungkot at nag-iisang talunan. Nang hapong iyon, muling nakatagpo ni Tomozaki si Tama habang pinapanood niya sina Henami at Nanami na nagpa-practice. Tinanong niya kung si Nanami ba ay palaging ganito nagsusumikap kapag gusto nitong higaitan ang inaasahan. Inamin ni Tama na hindi niya matagal nakilala si Nanami at nagsimula lamang silang mag-usap pagkatapos siyang unang lapitan ni Nanami. Ipinaliwanag niya na naging magkaibigan sila dahil kay Henami, na nagmungkahi na simulan ni Nanami ang paggawa ng maliliit na kalokohan para mapalapit sa kanya, isang bagay na talagang pinahahalagahan niya. Dahil doon, unti-unting nagkaroon ng mas maraming kaibigan si Nanami sa klase at nagsimulang maging komportable sa paaralan. Dahil dito, iniisip niya na ang mga taong mahusay makipagkaibigan ay talagang kahanga-hanga, at parang hinihiling niya na sana ay maging ganoon din siya. Nang gabing iyon, habang pauwi sila, bumili sila ng maiinom, at si Nanami ay naglalaro na parang spoiled brat kahit na isa na namang malaking pagkatalo ang natanggap niya mula kay Henami. Sa isang flashback, isang nakababatang Nanami ang nakalaban ni Henami sa isang laro ng basketball habang nasa paaralan. Ang araw na iyon ang kanilang unang tunay na laban, at ang paaralan ni Henami ay nanalo gaya ng inaasahan. Gayunpaman, natuwa ang mga natalong kaklase ni Nanami sa resulta, na labis niyang ikinainis. Sa kasalukuyan, labis na pinipilit ni Nanami ang sarili sa pag-aaral hanggang sa bumigay ang kanyang katawan. Nang magising siya, lumalabas pa rin siya para mag-ensayo sa kanilang kapitbahayan na parang opsyonal ang pahinga. Pagkatapos, kinabukasan, pinagalitan siya ng guro dahil sa pagtulog sa klase, na itinanggi niya sa pagsasabing sandali lang siya nawalan ng malay.
Napansin agad ni na Tomozaki at Tama na may mali dahil hindi normal ang ganitong pag-uugali para kay Nanami. Kalaunan, tulad ng dati, pumunta si Tomozaki sa library at doon nakatagpo si Kikuchi para basahin ang kanilang paboritong autor, si Andy. Habang nagbabasa sila, sinabi ni Kikuchi na napansin niyang mukhang pagod na pagod si Nanami simula nang matalo siya sa eleksyon. Tinanong ni Tomozaki kung sa tingin niya ay sinusubukan ni Nanami na makipagkompetensya kay Henami. Tinanong niya ito kung sino ang nagsabi sa kanya noon, ngunit ipinaliwanag niya na hindi niya ito narinig kahit kanino, ngunit gusto niyang isipin kung bakit kumikilos ang mga tao ng ganito. Sinabi ni Kikuchi na ang ganitong uri ng pag-iisip ay nakakatulong sa kanya na magsulat ng mga karakter, ngunit pagdating kay Henami, hindi niya maintindihan kung ano talaga ang nagtutulak sa kanya. Pagkatapos noon, muling nakipagkita si Tomozaki kay Tama upang panuurin ang pagsasanay ni Nanami na parang warm-up sa palarong pambansa. Nang matapos ang pagsasanay, sabay-sabay silang lumabas. At nang sa wakas ay mapag-isa ni Tomozaki si Nanami, tinanong niya kung pinipilit ba niya ang sarili ng ganito dahil gusto pa rin niyang maging si Henami. Inamin ni Nanami na gusto na talaga niyang huminto, ngunit dahil sinubukan na niya ng husto, ang paghinto ngayon ay parang kitalunan tulad ni Tomozaki kapag hindi ito naglalaro. Muling hinikayat siya ni Tomozaki at sinabi sa kanya na lubos siyang sinusuportahan, kahit na malinaw na gumagamit siya ng purong matigas na enerhiya. Kinabukasan, dumating si Henami para sa maagang pagsasanay sa club at nagulat nang makitang nauna nang dumating si Nanami sa kanya. Nagsimula na sila sa pagsasanay, ngunit sa kalagitnaan nito, nagsimulang matamba si Nanami dahil naabala siya ng mga iniisip kung paano siya palaging natatalo ni Henami kahit anong gawin niya. Kalaunan sa silid pananahi, nakatagpo ni Tomozaki si Henami, at sinabi niya rito na nag-aalala siya para kay Nanami, pakiramdam niya ay malapit na siyang bumagsak dahil patuloy niyang pinipilit ang sarili. Tinanong ni Tomozaki kung bakit nahuhumaling si Nanami sa pagtalo sa kanya. At inamin ni Henami na noong middle school, siya ang dahilan kung bakit natalo ang koponan ni Nanami, ngunit sinabi niya na hindi niya ito dapat ikwento. Dahil doon, nagpa siya si Tomozaki na tanungin ang kanyang kaibigang si Yomi para marinig nito ang tunay na nangyari. Nang hapong iyon, muling nakatagpo ni Tomozaki si Tama para panuurin sina Nanami at Henami na magsanay, ngunit umulan dahil sa tindi ng panahon, kaya inakala nilang nakansela na ang pagsasanay at pauwi na ang lahat. Pagkatapos ay may nakita pa rin silang naglalakad papunta sa field, na parang epekto lang ng ulan ang background. Lumapit sila, inakala nilang si Nanami iyon, ngunit si Henami pala ang nagsasanay pa rin na parang siya ang huling boss, habang si Nanami ay nakauwi na. Sa ibang lugar, nalulungkot si Nanami at mukhang pinanghihinaan ng loob, pangunahin dahil hindi na siya nag-ensayo sa umaga ng araw na iyon. Kinabukasan, pagkatapos ng klase, tinanong ni Tama si Nanami kung magsasanay ba siya, at sinabi ni Nanami na pupunta siya mamaya, ngunit napansin ni Tomozaki na hindi rin siya nag-ensayo sa hapon, kaya nagpa siya siyang habulin siya. Naabutan niya ito sa istasyon ng subway at sinabi rito na alam na niya ngayon ang tungkol sa rivalry nito kay Henami. Ipinaliwanag ni Nanami na matagal na niyang nalaman na hindi siya kumikinang tulad ni Henami, kahit gaano pa siya maghirap. Nagsimula ang lahat ng matalo siya kay Henami at sinubukang pantayan ang mood ng lahat sa pamamagitan ng pagngiti na parang walang nangyari. Pagkatapos ng pagkatalong iyon, itinulak niya ang sarili hanggang sa finals ng isa pang paligsahan kung saan natalo ang koponan ni Henami. Ngunit hindi tulad niya, hayagang ipinakita ni Henami ang kanyang pagkadismaya at patuloy na hinahangad ang pagiging numero 1 na parang nakasalalay dito ang kanyang buhay. Simula ng araw na iyon, inamin ni Nanami na si Henami ang taong hinahangaan niya ng husto. At iyon mismo ang dahilan kung bakit ayaw niyang matalo rito. Nakinig si Tomozaki sa lahat ng ito at sinabi sa kanya na mula sa pananaw nito, malaki na ang kinikita niya, kahit hindi niya ito nakikita mismo. Matapos sabihin iyon, napagtanto ni Tomozaki na ang mga salita nito ay hindi talaga nakapagpabuti ng anuman dahil limitado lamang ang magagawa ng paghihikayat mula sa isang kilalang talunan. Kinabukasan, sa kanilang karaniwang pagkikita ni Henami, sinabi niya sa kanya na lumiban na naman si Nanami sa pagsasanay. Pagkatapos ay sinabi ni Tomozaki kay Henami na hindi niya talaga maintindihan ang obsesyon nito na laging mauna dahil para sa kanya, mas mahalaga ang pagpapabuti ng sarili kaysa sa pagiging numero 1.
Malinaw na nagulat si Henami dito dahil inakala niyang pareho rin sila ni Nanami ng kanyang pinagdadaanan. Hindi nagtagal, opisyal na hiniling ni Nanami na umalis sa athletics club, na agad na nagpabalik tanaw kay Henami at nagtanong kung ano ang nangyayari. Ipinaliwanag ni Nanami na kailangan ng kanyang katawan ng pahinga at gusto niyang magpahinga ng ilang sandali, na tila makatuwiran. Pagkatapos ng klase, kahit papaano ay nakapag-ipon ng lakas ng loob si Tom Ozaki na yayain si Nanami na umuwi ng magkasama sa harap ng buong klase, at idinagdag pa na sasama rin si Tama. Habang papunta sa istasyon, naupo sila sa tabi ng ilog, at tinanong ni Tama si Nanami kung bakit talaga siya umalis sa club. Sa wakas ay inamin ni Nanami na nagseselos siya kay Henami, na halos lahat ng bagay ay natatalo niya, at ayaw niyang patuloy na makaramdam ng ganoon. Kaya, sumuko siya at nagpakita na lang ng distansya. Matapos marinig ang kanyang sinabi ni Tama sa kanya na hindi mahalaga kung hindi siya ang magaling sa lahat ng bagay dahil, para sa kanya, siya ang kanyang bayani. Dagdag pa niya na kung talagang gusto ni Nanami na maging numero 1 sa isang bagay, opisyal na siyang numero 1 talunan, na kahit papaano ay mas epektibo kaysa sa therapy. Kinabukasan, humingi ng tawad si Nanami sa kanyang mga kasamahan sa track and field at bumalik sa club. At pagkatapos ng usapang iyon, sinimulan niyang kulitin si Tama ng higit pa kaysa dati, dinobol ang panggigipit na parang ito na ang kanyang bagong libangan. At patuloy na umuusad ang oras hanggang sa dumating ang bakasyon sa tag-init. Bago matapos ang klase, may isa pang huling misyon si Tom Ozaki, ang ihatid ang regalo sa kaarawan ni Nakamura at kausapin ito ng kahit 3 minuto. Kahit papaano ay nakapag-ipon ng lakas ng loob si Tom Ozaki na kausapin si Nakamura at ibigay ang controller na binili niya para sa kanya. Ngunit bago pa siya makaalis, kumaway si Henami sa kanya mula sa kabilang dulo ng silid, ipinapaalala sa kanya na hindi pa tapos ang misyon at kailangan pa rin niyang magpatuloy sa pagsasalita. Pagkatapos ng mas maraming mental na pag-iisip, ang unang pumasok sa isip ni Tom Ozaki ay ang tanong kay Nakamura kung totoo ang mga chismis tungkol sa pag-date ni Henami at Takahiro. Kalaunan sa kafe, pinagtatawanan ni Nanami si Tom Ozaki dahil sa naunang pagganap nito at ginamit ang sandaling iyon upang tanungin si Henami kung totoo nga ba ang mga chismis, at tinapos ito ni Henami sa pagsasabing hindi. Pagkatapos ay iniwan ni Nanami ang usapan, humingi ng tawad sa kanyang ginawa noon, at nagpatuloy na parang walang nangyari. Pagkatapos noon, inabutan niya sila ng ilang keychain para sa kanilang mga bag bilang isang maliit na tanda ng pagkakaibigan. Nang magsimula ang bakasyon sa tag-init, huminto si Tom Ozaki sa mall para makipagkita kay Henami, ngunit hindi siya nag-atubiling sabihin sa kanya na napakasama ng pananamit nito. Sinabi niya na wala siyang bagong damit pang tag-init, ngunit sinabi sa kanya ni Henami na magsasagawa sila ng isang mock date dahil ang kanyang bagong gawain ay ang pag-imbita kay Kikochi. Kaya, ang bidang talunan ay bumalik sa tutorial mode. Maya-maya, binigyan siya ni Henami ng isang to-do list para sa date at patuloy na umakto na parang wala siyang ideya kung saan siya dadalhin ito, kahit na malinaw na pinlano niya ang lahat. Ang kanilang unang hintuan ay isang tindahan ng damit dahil ang mga damit pang tag-init ni Tom Ozaki ay mukhang pinakamura sa Lazada. Pagkatapos noon, ipinakita ni Henami sa kanya ang isang bag na dala niya at sinabi sa kanya na napansin niyang kailangan din niya ito. Noong una ay tinanggihan ni Tom Ozaki ang bag dahil ang pagtanggap ng mga regalo ay nagpapatindi sa kanyang social anxiety, ngunit ipinaliwanag ni Henami na itatapon niya rin ito dahil medyo luma na ito, at ang ganoong bagay ay nakakaabala sa kanya. Nilinaw din niya na hindi ito libre at sinabihan siyang bumili ng isang bagay bilang kapalit. Mabilis na nalaman ni Tom Ozaki na ginagawa niya ito kaya hindi siya makaramdam ng utang na loob, kaya tinanggap niya ito para lang manatiling normal ang lahat. Pagkatapos noon, pumunta sila sa isang tindahan ng laro, at naglaro ng takfam kung saan natalo siya ni Tom Ozaki gaya ng inaasahan dahil iyon lang talaga ang tanging bagay na kaya niyang pabagsakin ang isang babae. Pagkatapos ay huminto sila sa isang kafe kung saan ibinigay ni Henami sa kanya ang numero ni Kikochi. Nag-alangan siyang i-add ito dahil nag-aalala siya kung ano ang magiging hitsura nito kung bigla siyang magpakita sa mga contact nito na parang jump scare. Sinabi ni Henami sa kanya na humingi na siya ng pahintulot kay Kikochi, kaya sinesave niya ang numero. Ngunit ang tunay na problema ay ang pagpapadala ng unang mensahe, na hinayaan na lamang ni Henami na alamin ito.
Sinabihan niya itong mag-relax dahil kadalasan ay mabagal mag-reply si Kikuchi. Ngunit agad na sinabi sa kanya ni Tomozaki na nag-reply na si Kikuchi, at nagtakda pa sila ng date para manood ng pelikula ni Andy, na ikinagulat ni Henami dahil isa nga itong himala. Pagkatapos noon, sinabihan siya ni Henami na panatilihing libre ang katapusan ng linggo dahil sasama siya kasama ang grupo nito sa isang barbecue na nilayon upang ayusin ang problema ni Nakamura at Azumi. Nang marinig ito, nakaramdam si Tomozaki ng labis na pagkabalisa sa ideya ng pakikitungo sa napakaraming tao nang sabay-sabay at nagsimulang magduda sa kanyang kakayahang mabuhay sa mga tao. Tiniyak sa kanya ni Henami na ito ay isang magandang pagkakataon upang makipagkaibigan at mapataas ang kanyang kasanayan sa pakikipag-usap. At napagtanto ni Tomozaki na talagang nagsikap si Henami na isama siya. Kaya, pumayag siyang sumama. Bago sila maghiwalay, sinabi sa kanya ni Henami na sa susunod na araw ay magkakaroon sila ng isang pulong ng estratehiya sa bahay ni Nanami at ang kanyang misyon doon ay labanan si Takahiro ng hindi bababa sa 3 beses, kung hindi ay magiging siya ang lalaking pinagtatawanan ng lahat dahil sa pagsang-ayon sa lahat. Ipinaliwanag niya na ang magaan na panunukso at pagtutol kapag hindi kayo magkasundo ay kung paano nananatili ang mga tao sa pantay na kalagayan, sa halip na maging mga background character tulad niya. Kinabukasan ng umaga, unang dumating si Takahiro sa tagpuan, naiwan si Tomozaki na mag-isa kasama niya sandali. Nagbiro si Takahiro tungkol sa kung paano malamang may tagapayo sa fashion si Tomozaki ngayon, na tumutulong sa kanya na makatakas sa buhay na talunan, at napagtanto ni Tomozaki na tinutokso siya at nagsimulang mag-isip kung handa na ba siyang harapin ang isang taong tulad niya. Di nagtagal, dumating si Henami at lahat sila ay tumungo sa bahay ni Nanami, ngunit sinabi sa kanila ni Nanami na hindi sila maaaring magkita doon dahil biglang sumulpot ang kanyang lola. Kaya, nagpasya si Henami na pumunta na lang sila sa bahay ni Tomozaki dahil malapit lang ito. Pagdating nila doon, nagulat ang kapatid ni Tomozaki nang makita niya ang ilan sa mga pinakasikat na estudyante sa paaralan na nakatayo sa kanyang bahay, at agad siyang tumakbo upang sabihin sa kanilang ina na may mga kaibigang bumisita si Tomozaki. Hindi rin makapaniwala ang kanilang ina at nagpasya na ang himalang ito ay karapat-dapat sa cake, kaya lumabas siya upang bumili ng isa para sa lahat. Sinabi ni Takahiro na tila masaya ang pamilya ni Tomozaki, at sinabi sa kanya ni Tomozaki na tiyak na hindi iyon isang papuri. Nagsimulang maghalongkat si Nanami sa kwarto ni Tomozaki na parang naghahanap ng ipinagbabawal na kayamanan, ngunit ang tanging nakita niya ay isang kahon na puno ng mga TACFAM controller na mukhang ilang taon nang nagdusa. Ipinaliwanag ni Tomozaki na masama ang loob niya na itapon ang mga ito dahil gumagana pa rin ang mga ito para sa ibang mga laro. At napansin ni Takahiro na masyadong nakatitig si Henami sa mga controller, kaya agad siyang nagkunwaring walang pakialam. Sa wakas ay nagsimula na silang magplano kung paano paglapitan ng tuluyan sina Azumi at Nakamura. At sinabi ni Nanami na kailangan nilang maglakad ng matapang sa hanging bridge na parang isang romance quest ito. Dagdag pa ni Takahiro na dahil barbecue party ito, dapat silang lahat ay gumawa ng apoy ng sama-sama. Napagtanto ni Tomozaki na ito ang kanyang hudyat para guluhin muli siya. Kaya, ipinaliwanag niya na masamang ideya ito dahil ang pagsisindi ng apoy ay may mataas na antas ng kahirapan. Sinabi ni Takahiro na dapat nilang bilisan ang lahat ng ito dahil kapag nagsimula na ulit ang mga klase, magiging abala sila sa mga pagsusulit at hindi sila gaanong makakatambay. Maya-maya, pumunta si Tomozaki sa kusina para kumuha ng tubig at naisip kung gaano kaseryoso ang lahat sa pag-aayos kina Nakamura at Azumi. Habang pauwi, nakasalubong niya si Takahiro malapit sa banyo, na nagsabing nakita niya ang hairstyling cream at sinabing hindi niya ito masyadong ginagamit. Inamin ni Tomozaki na pinag-aaralan pa niya kung paano gamitin ito, kaya naman hiniling ni Takahiro na ipakita niya ang kanyang pamamaraan. Sinimulan ni Tomozaki na suklayan ang kanyang buhok at agad na ipinakita na baguhan pa rin siya kahit sa pagsusuklay. Kaya, pumasok si Takahiro at inalok siyang turuan siya ng maayos. Hiniling ni Tomozaki na maghintay sandali dahil gusto niyang i-record ang sinasabi niya para makapag-ensayo siya mamaya, na lubos na nagpapakita kung gaano siya kamasigasig. Pagkatapos ay sinabi ni Takahiro sa kanya na napansin niya kung gaano kaseryoso si Tomozaki sa mga bagay tulad noong tinulungan niya si Nanami noong eleksyon ng Student Council.
Ipinaliwanag ni Tomozaki na ayaw niya ng pagkatalo at nakikita niya ang kanyang sarili bilang isang manlalaro hindi lamang sa mga laro kundi sa pangkalahatan. Sinabi ni Takahiro na naiintindihan niya ito dahil ang buhay ay parang isang laro rin kung iisipin mo. Pagbalik nila sa kwarto, agad na napansin ng mga babae na iba ang hitsura ng buhok ni Tomozaki. At bukod pa riyan, tinawag siya ni Takahiro sa kanyang unang pangalan, na parang isang tahimik at masiglang pag-update sa isang relasyon. Kinabukasan ng umaga, lumabas si Tomozaki para salubungin si Kikuchi, at nang makita niya itong dumalo, talagang nagulat siya na dumating nga ito. Pagkatapos ng pelikula, pumunta sila sa isang restaurant, at napagtanto ni Tomozaki na hindi pa rin siya tumitigil sa pagsasalita simula nang umalis sila sa sinehan. Itinuro ni Kikuchi na minsan ay mahirap siyang kausapin dahil bigla niyang binabago ang kanyang pag-uugali na parang isang karakter sa laro. Habang nasa tren pauwi, tahimik silang naupo hanggang sa sinabi ni Kikuchi na sana ay hindi mali ang pagkakaintindi sa sinabi niya dahil nagsaya siya at gusto niyang lumabas ulit kasama ito. Habang pauwi, nakatanggap si Tomozaki ng tawag mula kay Henami, na kahit papaano ay nalaman niya ang eksaktong oras ng pagtatapos ng date. Ikinwento niya sa kanya ang nangyari at iminungkahi ni Henami na patuloy niyang pagbutihin ang kanyang mga kasanayan sa pakikisalamuha upang maputol ang agwat sa pagitan nila ni Kikuchi. Nang gabing iyon, nagpa siya si Tomozaki na imbitahan si Kikuchi sa mga paputok sa bisperas ng bagong taon, at agad siyang pumayag. Kaya ngayon, natigil si Tomozaki sa pag-iisip tungkol sa sinabi ni Kikuchi kanina. Kinabukasan, hinintay ni Tomozaki si Nanami para makapunta sila sa meeting point kasama ang iba pang mga lalaki. Habang papunta roon, ginamit ni Nanami ang tahimik na sandali upang pasalamatan ito sa pagtulong sa kanya noong nalulungkot ito, na ikinagulat niya dahil hindi siya sanay sa mga emosyonal na eksena ng kredito. Nang magkita sila, agad na kumuha ng litrato ang hindi inanyayahang bisita na si Taki. Nagsimulang isipin ni Tomozaki ang plano na paglapitan sina Nakamura at Azumi, ngunit napagtanto niya na isa palang impostor si Taki sa kanila dahil wala pa ito sa strategy meeting. Sinabi sa kanya ni Henami na sinadya niya itong iniwan dahil masyado itong walang pakialam at hindi sana siya gaanong nakatulong. Pagkatapos ay hinailan niya si Tomozaki palayo at ipinaalala sa kanya na ang kanyang misyon sa biyaheng ito ay kontrahin si Nakamura ng 3 beses, at mapalapit din kay Takahiro dahil mukhang ito ang pinakamahusay na kandidato para sa isang tunay na pagkakaibigan at madaling social experience points. Pagdating nila sa campang area, nagtalaga si Henami ng mga gawain, at kahit papaano, si Tomozaki, ang walang pakialam na lalaki, ang namamahala sa pagsisimula ng apoy. Nang magkaroon sila ng pagkakataong mag-isa, tinanong siya ni Tomozaki kung ano talaga ang gusto niyang sabihin. At ipinaliwanag ni Henami na hindi niya basta-basta ipinapares ang mga tao dahil sina Azumi at Nakamura ang pinakaangkop sa pag-handle ng pagkain. Ang pagtayo ng mga tolda ay nangangailangan ng lakas, kaya perpekto si Taki. Si Takahiro ay isang natural na pinuno at si Nanami ay kayang mag-adjust sa kahit ano. Nangangahulugan ito na walang malinaw na espesyalidad si Tomozaki, na nagsasabi ng maraming bagay. Inamin niya na napapagod na siyang umarte ng perpekto sa lahat ng oras, kaya nakipagpares siya rito para makapagpahinga siya kahit minsan. Kalaunan, pinanood ni Tomozaki ang mga lalaki na nagsasaya at napagtanto na kung hindi niya nakilala si Henami, iisipin niya na ang buong camping trip na ito ay kasing walang silbi ng kanyang buhay. Ngunit ngayon ay nakikita na niya ang kasiyahan dito. Pagkatapos kumain, tumungo ang mga lalaki sa ilog para maligo. At napansin ni Tomozaki na maayos ang plano na paglapitan sina Nakamura at Azumi. Kaya sinubukan niyang panatilihing abala si Taki. Pumuslit pa rin si Taki at ipinakita kay Azumi ang isang yulang, na labis niyang ikinagulat kaya muntik na siyang mahulog. Ngunit nag-Superman mode si Nakamura at nasalo siya sa oras habang humingi ng tawad si Taki sa pananakot sa kanya. Nang makita iyon, medyo nakahinga ng maluwag si Tomozaki dahil kahit ang aksidenteng iyon ay nakatulong sa plano ng pagiging magkalapit. Nang gabing iyon, magkasamang umupo ang mga lalaki sa mga silid ng campsite, at biglang sinubukan ni Nakamura na paalisin si Tomozaki para maghanap ng ilang mga random na sulat dahil siya ang natural na side character. Bago iyon nangyari, tinanong ni Takahiro si Nakamura tungkol sa kanyang dating kasintahan, na patuloy pa ring nagmemensahe sa kanya na magkita kahit na mayroon na itong bagong kasintahan.
Napagtanto ni Tomozaki sa sandaling iyon na si Nakamura ay kumikilos sa ibang antas sa lipunan, at muntik na siyang maging errand boy. Pagkatapos ay sinabi ni Nakamura na hindi siya sigurado kung ano ang gagawin sa kanyang dating kasintahan dahil mahirap pakawalan ang isang babaeng may ganitong uri ng katawan, na nagpapakita ng reaksyon ni Tomozaki. Napansin ni Nakamura at tinanong kung ano ang iniisip nito. Kaya sinabi ni Tomozaki na kung ganoon ang kanyang kinikilos, kung gayon ay manloloko siya at lahat ay nagsimulang tumawa. Tinanong ni Takahiro si Nakamura kung mayroon na siyang ibang gusto. Kaya inamin ni Nakamura na hindi siya sigurado dahil ang babaeng maaaring magustuhan niya ay lumapit sa kanya para humingi ng romantikong payo, na isang matinding kabalintunaan. Kalaunan, nag-text sina Takahiro at Tomozaki sa mga babae mula sa kanilang mga telepono, at nalaman nila na maaaring humingi si Azumi ng romantikong payo sa lalaking gusto niya. At dahil sinabi rin ni Nakamura ang parehong bagay sa mga lalaki kanina, napagtanto nilang lahat na ang kanilang nararamdaman ay malinaw na magkapareho. At ang dalawang ito ay mas mabagal kaysa kay Tomozaki. Sa sandaling iyon, biglang dumating si Taki at inanunsyo na oras na, naikanalito ni Tomozaki hanggang sa malaman niyang papunta na sila sa kwarto ng babae. Pagdating nila doon, lahat ay nakatayo lamang at nakatitig sa isa't isa na walang plano at walang vibes. Kaya, iminungkahi ni Nanami na maglaro ng baraha upang iligtas ang mood mula sa tiyak na kasawian. Di nagtagal, ginawa itong isang seryosong kompetisyon ni Tomozaki at Henami para makita kung sino ang maaaring manalo ng pinakamaraming round. At sa huli, nanguna si Henami, tinalo muli si Tomozaki at pinanatili ang kanyang walang talo na huling boss status. Tinanong ni Takahiro kung bakit nila sineseryoso ang isang simpleng laro ng baraha, at inamin ni Taki na siya ang huling natapos sa bawat round, na parang nagulat ang sinuman. Sinabi ni Azumi na naiintindihan niya dahil mas malala pa ang nagawa niya, na halos nasa ibaba ng antas ng pulubi sa ranggo. At pinagtawanan ni Nakamura silang dalawa dahil sa pagiging napakasama. Kaya, sumang-ayon si Tomozaki at sinabing kung ganoon nga, malamang na nireranggo si Nakamura bilang isang karaniwang tao. Napuno ng tawanan ang silid at ipinagdiwang ni Tomozaki ang pagtanggap ng isa pang bihirang hit. Sinubukan ni Nakamura na ilipat ang atensyon, kaya binanggit niya kung paano nanliligaw si Takahiro sa isang babae mula sa ibang paaralan. Agad na natuwa ang mga babae at nagsimulang magtanong, ngunit hindi ito pinapansin ni Takahiro. Sinabing paminsan-minsan lang sila tumatambay at hindi naman ito seryoso. Pagkatapos ay sinabi niya na kailangan niyang pumunta sa banyo, at tinutokso siya ng lahat dahil sa pagtakas. Biglang sinabi ni Tomozaki na kailangan din niyang pumunta sa banyo, na nagbigay sa kanyang kasama na si Takahiro ng isang malinis na pagtakas. Sa banyo, tinanong ni Tomozaki si Takahiro tungkol sa babaeng iyon, at inamin ni Takahiro na hindi naman niya ito gaanong gusto pero baka makikipag-date pa rin siya rito. Sinabi sa kanya ni Tomozaki na wala itong saysay dahil ang makasama ang isang taong hindi mo gusto ay dagdag na trabaho lang ng walang dahilan. Pagkatapos, sa paliguan, natigilan ang mga lalaki sa nakakagulat na katawan ni Tomozaki, na hindi inaasahan ng sinuman mula sa isang taong gumagamit lamang ng kanyang mga hinlalaki. Binuhat siya ni Taki para ipakita sa lahat ang kanyang meteor hammer, at nagsimulang sumipa si Tomozaki hanggang sa mahulog siya sa tubig malapit kay Nakamura. Nang makita ang kanyang pagkakataon, tiningnan ni Tomozaki si Nakamura at malakas na sinabing ang nakikita niya ay maliit, agad na nagpatawa sa lugar. Napakalakas ng ingay kaya narinig ito ng mga babae mula sa kanilang panig at napagtanto na ang dalawang iyon ay kasalukuyang walang silbi para sa anumang seryosong plano. Pagkatapos, oras na para sa pangunahing kaganapan, ang matapang na paglalakad sa madilim na kagubatan na nilalayong itulak sina Nakamura at Azumi palapit. Matapos paunahan ang dalawang shiniship, ang iba ay naglaro ng rock paper scissors para magpasya kung paano sila maghihiwalay. At sa huli, sina Henami at Tomozaki ay magkasama lamang. Sinabi ni Henami sa kanya na perpekto ito dahil gagamitin niya ang sandaling ito para sa espesyal na pagsasanay. Bigla siyang tumalon patungo sa kanya, inilagay ang kanyang malalaking asset sa kanya at sinabing may insekto sa malapit, ngunit napagtanto ni Tomozaki na malinaw na sinusubukan siyang guluhin at subukan ang mga reaksyon nito. Habang patuloy silang naglalakad, nakakita si Tomozaki ng isang cicada na nakaupo sa lupa at nagpas siyang takutin ito ng sinasadya, kaya lumipad ito patungo kay Henami. Gumana ito,
at natamba siya, sinasabing hindi siya makatayo dahil natatakot siya. Nang lumapit si Tomozaki upang tulungan siya, bigla niyang ipinulupot ang kanyang mga braso sa leeg nito at dahan-daang inihilig ang kanyang mukha patungo sa kanya, na ginagawang parang masyadong advanced ang sesyon ng pagsasanay para sa dating talunan na karakter sa pagtuturo. Alam na alam ni Tomozaki na malinaw na sinusubukan siyang guluhin ni Henami, kaya umatras muna siya, at idineklara ni Tomozaki ang kanyang sarili bilang panalo. Habang pabalik sa kampo, paulit-ulit niyang iniisip kung ano ang maaaring nangyari kung hindi siya umatras, labis na pinag-aaralan ito na parang isang karanasang malapit ng masawi. Nang magsama-sama silang muli, nag-record si Taki ng video kung saan pinag-uusapan ng lahat ang kanilang paglalakad ng katapangan na parang isang dokumentaryo ng isang slice of life. Bigla nilang napansin na may kakaiba sa pagitan nina Nakamura at Azumi, ngunit mukhang hindi naman sila opisyal na nagsimulang mag-date. Pagkatapos ay isiniwalat ni Takahiro na inamin ni Nakamura na maaaring magkasundo sila ni Azumi na gumugol ng mas maraming oras na magkasama. Kaya, medyo nadismaya ang mga lalaki dahil umaasa sila sa isang buong eksena ng pag-amin, hindi isang mabagal na pag-update. Hiniling ni Henami kay Takahiro na bigyan siya ng payo dahil siya ang may pinakamaraming karanasan sa pakikipag-date sa grupo, at hinikayat pa siya nito tungkol sa babae mula sa kabilang paaralan. Nang gabing iyon, habang natutulog ang lahat, nakatanggap si Tomozaki ng mensahe mula kay Henami na hinihiling na makipagkita siya sa kanya. Agad niyang tinanong ang tungkol sa progreso nito sa grupo at kung natapos na ba niya ang kanyang misyon. Kaya, sinimulan niyang ilista ang mga pagkakataong tinutulan niya si Nakamura. Una ay sa silid ng pag-usapan ni Nakamura ang tungkol sa kanyang dating kasintahan at pinag-usapan niya ang sitwasyon. Pangalawa ay habang naglalaro ng barahan ng magbiro ito na si Nakamura ay parang isang ordinaryong tao. Pagkatapos ay nag-alangan siya tungkol sa pangatlo, iniisip kung dapat ba niya itong sabihin. Pinilit siya ni Henami na sagutin ito, kaya inamin niya na ginawa niya ang biro tungkol sa maliit na launcher ni Nakamura sa paliguan, na tiyak na hindi naman halata. Sa sandaling iyon, nakarinig sila ng mga yabag na papalapit, at nagtago si Tomozaki na parang biglang na-activate ang mga stealth stats. Lumalabas na si Takahiro pala ito, na bumati kay Henami at nagsabing may kutob siyang nakikipagtapusya kay Tomozaki. Sinabi niya rito na hindi iyon ang totoo, at umupo pa rin ito sa tabi niya. Sinimulan ni Takahiro ang pag-uusap tungkol kina Nakamura, Azumi, at maging kay Tomozaki, at sinabing nirerespeto niya kung paano nila tapat na hinaharap ang kanilang mga nararamdaman sa halip na laging maging ligtas. Pagkatapos ay sinabi niya na minsan ay sinabi sa kanya ni Tomozaki na nakikita niya ang buhay na parang isang laro, at ang ideyang iyon ay medyo tumatak sa kanya ng ilang sandali. Dagdag pa niya na minsan ay parang may hawak siyang controller kung saan hindi naman talaga siya ang nasasaktan kundi ang kanyang karakter, na parang pinapanood niya ang kanyang sarili sa halip na aktwal na mabuhay dito. Inamin pa niya na hindi siya sigurado kung siya ang tunay na nagsasaya. Tinanong ni Henami kung ang ibig niyang sabihin ay nakikita niya ang kanyang sarili bilang isang manlalaro na nanunood mula sa malayo or isang normal na manlalaro lamang na may maraming babae. Sumagot si Takahiro ng oo, na pakiramdam niya ay nagpapakita siya ng isang malaking pagganap para sa lahat. Inamin ni Henami na naiintindihan niya ang pakiramdam na iyon dahil minsan ay pinapanood din niya ang sarili mula sa labas na parang gumaganap siya ng isang papel sa halip na maging totoo. Nagtatago pa rin si Tomozaki, at nakikita niya na hindi pa ito lubos na nagbubukas ng sarili at ang bersyon ni Henami na nagsasalita ngayon ay ang mahusay pa rin, hindi ang tunay na nasa ilalim at tila nararamdaman din iyon ni Takahiro. At pagkatapos, bigla na lang, inamin niya na gusto niya ito. Inaasahan na ni Takahiro na tatanggihan siya, ngunit kahit papaano ay umaasa siyang iiwan ni Henami ang perpektong kilos kahit isang segundo at magiging tapat sa kanya. Bigla na lang, lumabas si Tomozaki sa kanyang pinagtataguan at humingi ng tawad sa pagiging isang nakakatakot na weirdo na nanonood. Ipinaliwanag ni Henami na nakatagpo lang niya si Tomozaki dahil kanina pa ito lalabas ng banyo. At nang dumating si Takahiro, itinago niya ito para hindi ito makagawa ng anumang conclusion or mock Assyria ng season. Mamaya, nasa subway na ang mga lalaki pauwi, at iniisip ni Tomozaki ang nangyari. Napagtanto niyang medyo magkapareho sina Takahiro at Henami, parehong umaarte na parang gumaganap ng mga papel, ngunit magkaiba sila sa kaibuturan.
Kahit papaano ay nagpakita si Takahiro ng isang tunay na bagay habang si Henami ay nanatiling nakasuot ng maskara sa buong oras, hindi kailanman iniiwan ang karakter na parang perpektong babae. Naisip ni Tomozaki si Kikuchi at nagsimulang magtaka kung ang bulag na pagsunod sa mga tagubilin ni Henami ay ginagawa lamang siyang ibang performer sa halip na siya mismo. Kung patuloy siyang gagamit ng mga paunang opsyon sa dialogo, walang pagkakaiba sa pagitan niya at ng isang karakter sa laro. Kinabukasan, nakatagpo niya si Kikuchi upang manood ng mga paputok, at talagang kahanga-hanga ito. Habang naglalakad sila, pinag-usapan niya ang tungkol sa barbecue trip kasama ang mga lalaki, na parang mas relax kaysa dati, hindi parang nagbabasa siya mula sa isang script. Umakyat sila sa isang burol upang makakuha ng magandang tanawin, at sinabi sa kanya ni Kikuchi na hindi pa siya nanonood ng mga paputok simula noong bata pa siya. At sinabi ni Tomozaki, ang introvert na huling boss, na ganoon din siya. Habang nanonood sila, napansin ni Tomozaki na talagang nasisiyahan siya nang hindi pinipilit ang mga paksa or sinusuri ang mga tala sa isip. Kaya, tinanong niya si Kikuchi kung ano ang pakiramdam ng pakikipag-usap sa kanya ng araw na iyon, at sinabi niya na madali itong sundan at natural. Ang sagot na iyon doon ay mas tumama sa kanya kaysa sa anumang perpektong estratehiya na magagawa. Kalaunan, pagkatapos siyang ihatid sa istasyon ng subway malapit sa kanyang bahay, nagmensahe siya kay Henami, na humihiling na magkita at mag-usap tungkol sa naging takbo ng kanilang date. Nang magkita sila, inamin ni Tomozaki na hindi niya hiniling kay Kikuchi na opisyal na lumabas kasama niya. Sinabi rin niya rito na wala siyang ginamit na anumang kabisadong paksa ng usapan ng gabing iyon, at marahil iyon ang dahilan kung bakit komportable si Kikuchi at hindi lubos na natakot sa loner gamer. Sinabi ni Henami na naiintindihan niya ang sinusubukan niyang gawin ngunit binalaan siya nito na ang pagbabago ng direksyon ngayon ay mangangahulugan ng pagsasayang ng lahat ng pag-unlad na nagawa niya. Nang sinubukan niyang hilingin sa kanya na manatili at magsalita pa, pinigilan niya ito at sinabing matatapos ang iyong turno sa sandaling bitawan mo ang controller. Pagkatapos ay hiniling niya na ibalik ang kanyang backpack at ibinalik ang bag clip na minsan niyang ibinigay sa kanya kapalit ng bag, na parang nire-reset niya ang inventaryo. Naisip ni Tomozaki ang kanyang orihinal na layunin, na isara ang agwat sa pagitan nila, ngunit kahit papaano ay nawala niya ang anumang koneksyon na inaakala niyang mayroon sila, at ito ay nawala ng napakadali na parang hindi patas. Sinabi niya na nangyari ang lahat ng ito dahil isa pa rin siyang karakter sa pinakamababang antas. Pagkatapos ng pag-uusap na iyon kay Henami, bumalik si Tomozaki sa kanyang default na nakakulong sa knit mode, nagkulong sa kanyang silid sa loob ng 2 araw at nilalaro ang kanyang paboritong laro ng walang ekspresyon. Nahulog siya sa sobrang pagpindot ng mga controller kaya hindi niya man lang narinig ang kanyang nakababatang kapatid na kumakatok para sa hapunan. Nang sa wakas ay lumabas siya na parang isang zombie na umalis sa kanyang libingan, pinigilan siya nito at tinanong kung ano ang nangyayari. Ipinaalala niya sa kanya na malaki ang naging pag-unlad niya nitong mga nakaraang araw, kahit na nagdadala siya ng mga sikat na kaibigan sa bahay na parang may bagong lakas ng popularidad, ngunit nakatayo lang siya roon at halos walang sinasabi. Iniwan siya ng laging nag-iisang gamer ng 2 buong araw, kaya mabilis siyang sumagot, pumayag na sumama sa kanya, at humingi ng tawad sa matagal na paghihintay. Nakita ng kanyang kapatid na sa wakas ay nagpakita siya ng emosyon at pinasaya siya, iniisip na baka may pinagdadaanan siya. Kinabukasan, habang papunta siya upang makatagpo si Kikuchi, paulit-ulit niyang iniisip kung gaano kalaking lakas ng loob ang kailangan niya para imbitahan siya at kung paano niya ito binaliwala na parang isa siyang walang utang na loob at walang silbing talunan. Kaya ng araw na iyon, nagpasya siyang itigil ang paggamit ng kanyang mga kabisadong linya at umakto na lang ng natural. Kahit bumalik sa kanyang lumang estilo ng pananamit sa halip na ang pinahusay na bersyon ni Henami, sinabi niya sa kanyang sarili na kahit paano nagsimula ang kanilang pagkakaibigan, gusto niyang maging tapat at ipakita ang kanyang tunay na sarili. Ang resulta ay eksakto kung ano ang inaasahan ng sinuman, at ang pag-uusap ay naging mahirap at mabagal, ngunit kasabay nito ay mas parang totoo na sa wakas ay naglalaro siya ng walang gabay na bukas sa ibang tab. Nakarating sila sa bookstore, at bago kinuha ang bagong libro ni Andy, ipinakita niya sa kanya ang isa pang librong talagang gusto niya. Lumabas na romance pala ito, at nagulat siya dahil hindi niya inaasahan na mahilig siya sa ganoong klase ng libro.
Sinabi ni Kikuchi na gusto niya talagang maging ganoon ang pakiramdam ng sarili niyang mga nobela. At pagkatapos noon ay binili nila ang bagong labas at tumungo sa isang restaurant. Bago dumating ang pagkain, pumunta si Tom Ozaki sa banyo, at habang nakatitig sa sarili sa salamin na parang isang alpha na lalaki, may napagtanto siya. Gusto niyang maging tunay niyang sarili ng araw na iyon. Ngunit dahil wala ang mga damit, tindig, at mga pakikisalamuhan na natutunan niya kay Henami, nagmumukha lang siyang awkward at medyo hindi tapos, parang isang karakter na mannequin na nagpo-posing. Nagsimula niyang maunawaan na ang sinabi niya kay Henami kanina ay hindi lubos na totoo. Habang pinagbubuti niya ang kanyang hitsura at kasanayan sa pakikipag-usap, talagang nakaramdam siya ng pagmamalaki sa kanyang sarili. Sa isang punto, tumigil ang pakiramdam na parang naglalaro lang siya, at parang nagiging isang aktwal na karakter na may pag-unlad sa halip na isang background extra. Pagbalik niya sa mesa, ikinwento niya kay Kikuchi ang lahat. Inamin niya na simula nang makilala niya ito, may tumutulong na sa kanya na sanayin ang kanyang mga kasanayan sa pakikisalamuha at gumamit pa nga siya ng mga kabisadong conversation card na parang isang manlalaro sa dating simulator. Pero pagkatapos ng Furry Works Festival, napagdesisyonan niyang subukan ang sarili niya. Sabi niya, hindi raw patas na patuloy niya itong kinakausap habang nakasuot ng social mask. Pagkatapos ay tinanong niya ito kung ano ang iniisip nito kung dapat ba siyang patuloy na mag-improve at mag-level up ng kanyang social stats or manatili na lang sa natural niyang pagkatao. Ipinaliwanag ni Kikuchi na madali lang makipag-usap sa kanya dahil malinaw niyang naiisip ang sinasabi nito. Minsan, sinasabi niya lang ang anumang pumapasok sa isip niya. At ngayon, naiintindihan na niya na ang mga magagandang sandali nito ay malamang mula sa mga barahan na kabisado nito bago pa sila magsimulang mag-usap. Nakita niya ang mundo nito na kulay abo at mapurol at naisip niya na baka katulad lang din ito ng kanya. Pero habang umuunlad at nagbabago ito, ang mundo sa paligid nito ay tila mas makulay, tulad ng mga kwentong isinulat ng mga paborito nitong autor. Sinabi niya rito na kaya naman nakakamangha na nagawa nitong baguhin ang mundo nito sa maikling panahon, tulad ng ilang node-download na nilalaman. Kung may magdadagdag ng ganoong kalaking kulay sa buhay ng isang tao, espesyal ang taong iyon at hindi dapat ituring na parang isang random na side character. Kalaunan, patuloy na iniisip ni Tom Ozaki ang sinabi niya at nagpas siyang magmensahe kay Henami para mapag-usapan nila ang lahat. Sumagot siya sa dati niyang malamig na estilo at sinabing wala siyang dapat pag-usapan, ngunit iginiit ni Tom Ozaki na makipagkita sa kanya at ginamit pa ang pagbabalik ng kanyang bag bilang dahilan hanggang sa wakas ay nagpasya siyang magkita sa istasyon ng subway. Kinabukasan, dumating si Henami na mukhang mas gusto niyang pumunta sa ibang lugar. At iminungkahi ni Tom Ozaki na lumipat sila sa mas tahimik na lugar, ibinalik siya sa lugar kung saan sila unang nagkita at sinusubukang gawing makabuluhan ang pakiramdam sa halip na maging awkward. Pinagtawanan niya siya at tinanong kung anong dahilan ang susunod niyang gagamitin. Kaya, sa wakas ay ginamit niya ang huling dahilan para maging power-up. Bago niya ito nakilala, parang kulay abo at walang laman ang kanyang mundo. At ang mga video game lang ang lugar kung saan maaari siyang makaramdam na parang ibang tao nang hindi kinamumuhian ang kanyang sarili. Ngunit sa totoong buhay, siya ay si Tom Ozaki lamang, at ang bersyong iyon ay katumbas ng Sonic na walang bilis. Pagkatapos ay dumating ang babae at sinimulang turuan siya kung paano maglaro ng buhay na parang ibang laro. Sinabi niya rito na gusto niyang patuloy na pagbutihin ang kanyang mga kasanayan sa pakikisalamuha, ngunit ayaw na niyang baliwalain ang tunay niyang nararamdaman. Sinabi ni Henami na nagiging emosyonal lang siya at hindi siya naniniwala sa ganoong bagay. At sinabi ni Tom Ozaki na marahil kaya hindi pa niya ito natatalo sa TACFAM dahil naglalaro ito ng walang tunay na pagnanais habang siya naman ay talagang nasisiyahan dito. Sa kanyang isipan, nangangahulugan ito na natalo na niya si Henami sa tinatawag na laro ng buhay dahil talagang nagsasaya siya sa halip na kalkulahin lamang ang bawat galaw na parang isang manunood na manlalaro. Pagkatapos ay inamin niya na gusto pa rin niyang umunlad sa totoong buhay, at para doon ay kailangan niya ang tulong nito. Binalaan siya ni Henami na balang araw ay maaaring sumalungat ang kanyang mga aralin sa gusto niya, ngunit sinabi ni Tom Ozaki na kung mangyari iyon ay lalaktawan niya ang mga ito at susunod sa kanyang mga pagnanais. Pagkatapos noon, pumayag si Henami na ipagpatuloy ang paggabay sa kanya.
Kalaunan, tumungo sila sa paborito niyang restaurant, at nagpakita si Tomozaki ng higit na kumpiyansa sa pamamagitan ng pag-order ng inis ng isda nang hindi masyadong iniisip ito sa loob ng 10 minuto. Si Henami, na mahilig sa keso na parang oxygen niya, pareho lang pero may dagdag na keso. Pagkatapos ay sinabi niya na sapat na ang oras na nasayang nila sa pagiging madrama, kaya agad na nagpatuloy ang pagsasanay. Ibinahagi ni Henami kay Tomozaki ang kanyang susunod na layunin, na ang pagkuha ng part-time na trabaho. Mamaya ng araw na iyon, pumunta siya sa isang job interview, at pagdating niya ay nakita niya si Takahiro na nagtatrabaho doon at agad na napagtanto na si Henami ang nagplano nito. Hiniling ni Takahiro sa kanya ang swerte at iniwan siyang humarap sa interview ng mag-isa. At kalaunan, nakasama ni Tomozaki ang mga lalaki at malinaw na napapalapit na siya sa kanila. Ang kanyang mga date kay Kikuchi ay patuloy ding ginagawa at hiniling niya sa kanya na basahin ang kanyang bagong nobela at ibigay ang kanyang opinyon, na isang malaking bagay na nagmumula sa kanya. Sa huli, nakuha ni Tomozaki ang trabaho at nagsimulang mag-training sa ilalim ni Takahiro, at pinaglilangkuran pa nila ang iba sa lugar ng trabaho.